Magandang gabi sa lahat. Sana nailabas nyo na ang pinakamagandang kuiba. At sana may masarap kayong Cuban rum dahil dito pwede tayo mag-enjoy. Sila medyo hindi masyado. Malugod na tinatanggap si Diego Batisteza, susunod naman si Claudio Locatelli. At magkakaroon ng mga problema, sinasabi ko na agad, dahil ang koneksyon mula sa Cuba at ang mga blackout ay tuloy-tuloy. Noong isang araw, nagkaroon kami ng pagsubok at hindi ito tumagal na higit 5-6 minuto kapag gumalaw siya. Sobrang magulo. Magsisimula ako sa dahilan kung bakit may crisis. Ang Cuba ay laging may crisis. Pero sa ngayon ay nasa isang napakalaking crisis ito. Dahil Siyempre, Cuba, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Isang karangalan, Mirko, na narito ngayong gabi para pag-usapan ng kaunti kung anong nangyayari sa perlas ng Caribbean. Ganyan tinatawag ang Cuba. Dahil sa ngayon, humaharap tayo sa isang walang kapantay na pag-atake mula sa iba't ibang panig. At higit sa lahat, sa isang pag-iisa na matagal nang hindi nakita, na marahil ay hindi naranasan mula noong bumagsak ang Unyong Sobyet. Ibig sabihin, ang Cuba. Sa ngayon, nag-iisa ito inaatake ng administrasyon ni Trump at nakakaranas din ng panloob na sitwasyon ng pagkasira ng lipunan at politika na hindi pa kailanman nakita. Kaya't pinag-uusapan natin ang isang krisis, tiyak, na may maraming salik na naglalaro. Ito ang kalagayan ng sambayanang Cuban. At masasabi kong tayo ay nasa harap, para gawing simple, ng isang larawan, ng isang dobling pagkupkop. Ibig sabihin, sa isang banda ay may panlabas na pagkupkop. Oo, hindi na lang ito tinatawag na embargo sa pananaw ng pananalapi na ang Estados Unidos, gaya ng alam natin, ay ipinatutupad mula pa noong panahon ni Kennedy. Ngunit tayo ay talagang nasa harap ng isang enerhiyang blockade na pumipigil na makarating ang gasolina sa isla. At ngayon, dahil sa mga digmaan, pagkatapos ng digmaan sa Ukraine at ang digmaan na nararanasan natin ngayon kasama ang Iran, Estados Unidos, Israel laban sa Iran, napagtatanto natin kung gaano kahalaga ang mga gasolina, hindi lang para sa sasakyan, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng ating araw-araw na pamumuhay. At sa mga estrukturang enerhiya, ang mga infrastruktura ng enerhiya na talagang luma na sa Cuba ay lipas na dahil na rin sa mga pinsalang dulot ng embargo. Mamaya natin pag-uusapan, hindi rin maganda ang pamamahala sa bansa. Tatalakayin din natin yan. Ang dagok na dumarating ngayon sa isla ay napakabigat at ang direktang naghihirap dito sa lubos at di makataong paraan ay ang sambayanang Cuban. Halos 11 milyong tao. Tanong isa, gaano kalaki ang kinalaman ng issue ng Venezuela? Dalawa, gaano sila kasapat sa sariling produksyon sa loob ng bansa? Kaya ang issue ng Venezuela ay direktang konektado, doble pa ang ugnayan. Mirko, dahil si Chavez, natandaan natin, mula sa partido ng Ikalimang Republika, 1,900 nanalo sa eleksyon sa Venezuela. Agad niyang napagpasyahan na suportahan ng Cuba at naging, sa madaling salita, ang malaking tagapagtanggol ni Fidel Castro. Sa rehiyon, pinag-uusapan ang sosyalismo ng 21 siglo. Ang Venezuela ang magsisimula magbigay ng mga bariles ng lamis sa Cuba, ang parehong mga bariles ng lamis na gagamitin ng Cuba para sa panloob na pamamahala, pati na rin sa diplomatikong pamamahala. Kaya ipinamamahagi o muling ibinibenta ang mga bariles ng lamis sa ibang mga bansa, kaya naging isang walang kondisyong suporta ito. Sabihin natin matapos bumagsak ang Unyong Soviet noong 1991, at matapos ang panahon ng espesyal na batas. Sa Cuba, tandaan na ang Unyong Soviet ang tumutustos ng 80% ng kanilang pangangailangan. Sa pangkalahatan, nang hindi na pumapasok sa detalye, noong dumating si Chavez, hindi ko sinasabing pinalitan niya ang ginagawa ng Union Soviet hanggang 1991. Para magkaintindihan, naging malaking haligi siya ng Cuba at tumatanggap ang Venezuela ng intelligence at iba pang suporta mula sa Cuba. Kung tama ako, pinadalan pa kita ng isa pang litrato na makikita si Claudio.
Kamusta mga kaibigan? Isang kasiyahan na makita sina Mirko Campochiari at Diego Batisteza. Nasa Madrid ka, tama ba? Pakinggan mo o Nag-connect tayo ng matagumpay, parang himala para sa akin. Masasabi ko na himala ito, kahapon, 2 oras kaming nagkonekta. Dati hanggang 30 segundo o 1 minuto lang. hihinto muna ako at papayagan nating magsalita si Claudio dahil samantalahin natin na si Claudio, ayan, ganito. I-update ko lang si Claudio ng kaunti. Pinag-usapan namin ang koneksyon sa Venezuela, pinag-uusapan namin kung gaano kasariling kayang tumayo ang Cuba at kung gaano ito umaasa sa mga donasyon, kumbaga, ng gasolina mula sa iba. Nabanggit lang namin ang issue ng brownout, pero hindi pa namin napag-usapan ng detalyado kung bakit sa ngayon ay lalo itong nagiging problema. Lahat ito ay konektado, syempre, sa politika ng Amerika, igip pa nga, kumbaga, sa buong nakaraan. Kung gusto mo mapaliwanag, kasi galing ka lang sa reddit.ch, matapos ang 18 oras na brownout. Hayaan na natin. Ako ang masuwerteng bahagi. Ngayon, mag-uusap tayo. Bukod sa pagbate, masaya ako na napapansin natin ang mga nangyayari sa isla. Bukod pa rito, kasama si Diego at isa pang naroon gaya ko. Kailangan nating mag-update na yon dahil marami ang nagbakasyon dito nitong mga nakaraang taon. Sa Cuba, gayon pa man, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon na yon. At sa totoo lang, marami pa rin ang maaring hindi lubos na nakakaunawa kung paano nagbabago ang mga bagay-bagay. Unang punto, paano ako nakakakonekta? Baka hindi rin alam ng iba, gamit ko ay cellular network. Sa ngayon, hindi gumagana ang Wi-Fi sa maraming bahagi ng isla. Ang cellular network ay mula sa Texa, ang kumpanya ng teleponyo at internet sa buong Cuba. Ilang taon lang ang nakalipas. Pasensya, sandali, medyo maingay sila. Noong mga nakaraang taon, may mga tareta, maliliit na card na gagasgasin mo, kukunin ang numero, ilalagay sa cellphone, at makakakonekta ka na sa internet. Kung saan nakakakonekta ka sa internet sa mga plaza, yung eksena na kailangang isipin ng marami, yung mga hindi pa nakakita, yung mga nakakita na kailangan nilang balikan. Sa ngayon, maraming tao ang nakatayo sa plaza at nakatutok sa cellphone na parang biro na nating gamit. Dito lang nakakaroon ng pagkakataon ang ilan sa bansa na makakonekta. Ngayon, mas maayos na gumagana ang cellphone sa kalsada. Ibig sabihin, ang koneksyon na mas matatag, sa totoo lang, ay yung sa kalsada. Pero anong koneksyon meron ako ngayon? Isang 3G, kaya hindi ito 4 o 5 na koneksyon. Isang 3G na naka-orient sa isang VPN sa Roma. Ibig sabihin, gumagamit ako ng paglipat ng lokasyon ng impormasyong pang-technical ng cellphone ko para gawing mas simple para sa mga tao, yun ang tumutukoy sa koneksyon ko. Sa Roma o sa Italia, syempre, peke lang ito. Hinahayaan lang ng gobyerno ng Cuba ang ganitong bagay kasi talagang pangangailangan ito ng lahat, ng gobyerno, ng mga tao sa pangkalahatan. Pero, technical na usapan, hindi talaga ito isang bagay na normal. Ginagamit ito para maiwasan ng ilang mga bagay. Pero ano nga ba ang naiiwasan nito? Halimbawa, itong programa mga kaibigan, si Mirko ang nagpatuloy sa akin. Siya ang nag-iimbita sa akin, palagi akong handang tumulong at laging may kasiyahan. Itong programang gamit ko, hindi nakakakonekta sa Cuba. Kaya kinailangan kong mag-relocate sa Italia at gumamit ng 3G mula sa kalsada. Pero nasa bahay ako. Oo, may ideya ba kayo? Para sa mga nakikinig, pag-usapan natin ang elektrisidad, isang urbanong domino effect. Habang nagsasalita ako, natatawa ako kasi kinokonekta ng may-ari ng bahay ang electric motorsiklo niya. Oo, kasi para nagiging hippie paradise ng mga motorsiklo at solar panels ang Cuba. Biro lang yon. Sinusubukan nilang gamitin ang kuryente nila kahit may crisis. Kaya bakit pa nila ito ginagawa? Sa tingin ko at siguro nasabi nyo na rin, nagsimula ang krisis sa gasolina at produksyon. Bibilisan ko ang pagsasalita dahil baka mawala ang koneksyon. Habang okay pa, bibilisan ko na lang. Laktawan natin ang pinakamalaking epekto at dumiretso sa mga punto. Kayo na bahala, mag-usap tungkol doon mamaya. Kung sakali, sa madaling salita, kung sakaling naputol na ito, sa madaling salita, nakikinig siya. Ano ang nauna? Marami ang nagsabi na ganyan talaga ang Cuba. Laging may problema tulad ng ibang bansa. Ayon sa karamihan at sa naranasan ko, tingin ko sang-ayon din si Diego. Walang ganito dati dahil sa uri at estruktura nito. Malapit ito sa espesyal na panahon ng pagbagsak ng Unyong Sobyet noong unang bahagi ng dekada 90 pero hindi ito pareho. Marami ring tao mula sa Partido Komunista kaya ang Partido Komunista na namumuno, iisa lang ang partido, sa Cuba.
Patuloy nilang sinasabi sa akin na hindi pa namin naranasan ito, ganito. Hindi pa namin naranasan. Noon kasi may iba pa. Ngayon hindi na ganon. Simulan na natin. Ano ang kahulugan ng urbanong domino? Itinayo ang mga planta ng kuryente sa Cuba noong dekada 70 at 80. Ang piyesa para kumpunihin ang mga plantang ito mula sa orihinal na kumpanya ay nasa bansang wala na, ang Unyong Sobyet. Bukod pa rito, ang mga original na kumpanya na mismong gumawa ng mga piyesa ay sakop ng Helms-Burton. Yung batas nung siyam naput, kung tama ang tanda ko, ay batas ng Amerika. Pero ano nga ba talaga ang layunin nito? Gagawin kong simple para sa mga nakikinig sa atin sa bahay. Pagkatapos, kung gusto ninyo, maaari ninyong pag-aralan pa ito. Kung lalaktawan ninyo ang batas na ito, ano ang mangyayari? Sinasabi nito, kung ikaw Mirko ay nagbigay ng sandwich kay Diego, hindi na ako pupunta sa programa mo. Eksaktong ganyan ang sinasabi nito. Sa madaling salita, sinasabi nito na kung ang isang international na organisasyon, isang non-governmental organization, kahit ano pa, ay makikipagtulungan sa Cuba, mawawalan sila ng pondo mula sa Estados Unidos. Pangalawa, sinasabi rin nito na ang makikipagtulungan sa Cuba sa kalakalan ay papatawan ng parusang katumbas ng aktwal na dami ng paggamit. Kaya kung bibili, gagawa o magpapadala ako ng 10 euro sa Cuba, matatanggap ko mula sa Estados Unidos ang 10 euro na pinsala. Ito ay isang lumang batas, sa totoo lang, na pagkatapos ay inayos, binago, dinagdagan at pinalitan. Sa totoo, nananatili pa rin ang sistemang ito at mariing kinokondena hindi lang sa Cuba, kundi pati sa maraming bansa kabilang ang European Union. Hindi direktang tinatamaan ng batas na ito ang Cuba, hindi tulad ng ibang mga parusa. Sinasabi lang nito na kung gagawin mo ito, may kaparusahan. Pero ano ang kaugnayan ng batas na ito sa kuryente? Mga planta ng kuryente mula pa noong dekada 70 at 80 mga piyesang kulang. Dahil ang mga pwedeng magbigay nito o ang mga gumawa nito, kung meron pa, hindi nila ibinibigay. Natatakot silang mawalan ng merkado sa Amerika at mapatawan ng mga parusa. Luma na ang mga planta, madalas masira. At sa totoo lang, paano pa ba sila gumagana? Gamit ang langis, kailangan pang iproseso ang krudo. At karamihan sa mga ito ay tumatakbo talaga sa diesel na kailangan ding iproseso. Kaya, Cuba. Sandali, may mahalaga akong sasabihin. Baka nabanggit na ni Diego pero uulitin ko pa rin. Sa totoo lang, sa hilagang silangang bahagi ng isla, sa sinturon na mula Havana papuntang silangan, nakakakuha sila ng langis. Sa totoo, umaabot pa sa 30-40% ng pangangailangan ng isla. Pero hindi ito para sa transportasyon dahil kailangan pa itong ipino at gawing gasolina. Bumababa ito sa 120% ngayon, ibig sabihin 120% lang ang nagagamit hindi para paandarin ang mga sasakyan. Yung natitirang 80 kinukuha nila sa Venezuela, Russia, Algeria. Nakakalungkot. Pinino, kaya ang Venezia ang sentro ng pagpipino at transportasyon. Sa totoo lang, ito talaga ang sentro. Kung mawala ito, agad ba kayo makakapagpalawak? Tingnan natin ang kabuuang larawan. Lumang mga planta, pinino. Transportasyon, totoo na pinino. Pero totoo na pinino. Pinino pati transportasyon pinino. Pero pinino talaga. Kaya, sa krudo pinino, ang mga planta ay dumadaan sa pagpipino. Bahagyang meron ang Cuba, pero sa malaking bahagi ay wala ito. Pagkatapos ng Enero, ang pagsamsam ni Maduro, ang pagharang sa mga importasyon na kung saan may isang barko pa nga na pumunta sa Israel mula Venezuela ay hindi na dumarating sa Cuba. Sinubukan ng Mexico magpadala ng tulong, ngunit agad din silang naapektuhan. Hindi lang dahil sa Helms-Burton, kundi pati sa epekto ng ganitong paraan kaya natatakot ang Estados Unidos. Pinapasimple ko lang para maintindihan ng lahat. Sana'y huwag ninyo akong husgahan. At ang resulta, hindi mo kayang ayusin ang iyong planta ng kuryente, wala kang sapat na pininong langis para patakbuhin ito, pati na rin para maghatid ng mga produkto mula sa iba't ibang lugar. Ang resulta, bumababa ang kuryente at hindi nito kayang suportahan ang pangangailangan ng mga Cuban. Biglang nawawala ito, gaya ng nakita ko nung digmaan mga kaibigan, pero hindi kasing lala nito. Sa Ukraine, mas bihira itong mangyari. Dapat malinaw sa mga nakikinig, ang Cuba ay hindi nasa digmaang militar, kundi nasa digmaang diplomatiko at politikal. Ang 18 oras na blackout kamakailan ay pangalawa na ngayong linggo. Noong Marso 16, tumagal pa ng mahigit 24 na oras. Ano ang naapektuhan? Mga refrigerator, pagkain, nasisira at syempre lahat ng kailangang i-recharge. Walang gasolina kaya hindi tumatakbo ang mga truck. Gumagamit kami ng dekuryenteng motorsiklo pero kulang din ang kuryente dahil walang gasolina sa mga electric company. Dahil dito, kinokonekta naming muli sa mga lumang kumpanya ng kuryente. Ang gasolina na dating galing Venezuela ay halos wala na.
hindi na makabili. Kasi kahit gusto mong bumili, paano at saan mo bibilhin? Nagpakilala ako ng plataforma para suportahan ang emisyon, gaya ng ginagawa ko sa lahat ng bansa, pati sa may digmaan. Nagastos ko na lahat ng donasyon. Sana ma-activate mo ulit. Mapapatunayan kung ako ay Italyano, pero nagastos ko na talaga. Sa link ko kasi Cuba ang nakalagay. Sa fundraising na tumutulong sa misyon ko sa field at bilang solidaryong aksyon na ikukwento ko mamaya. Kaya kung may mga planta ka pero kulang sa pyesa, wala kang langis para patakbuhin ito, wala kang sasakyan para makadalaw, gusto mong bumili ng langis, hindi mo magagawa. Dahil sa parehong hindi direktang presyon, konstruksyunismo at blockade, hindi gumagana ang mga sistema ng pagbabayad tulad ng PayPal. Pwede kong ipakita ang screenshot ng lahat ng poll ko. Siguradong ipopost ko. Makikita ninyong lahat ay suspended at maraming payment system ang di gumagana dito sa Cuba. Sino ba ang gumagamit ng Cuban pesos? Wala. Walang bibili gamit ang pambansang pera, ang pera ng Cuba, ang Cuban pesos, dahil malinaw na walang may gusto nito, kaya hindi ka rin makakabili ng petrolyo. At sa huli, may dalawang bagay na kulang, tubig at ang basura. Kahapon, nagtala ako ng 35 sundalo, 3 truck at 2 pala na dumadaan sa mga kalsada ng Havana para subukang kolektahin ang basura. May isang lalaki sa kalsada na nagbiro, sabi niya, ngayon, minsan na lang sila dumaan tuwing 3 araw, dati 3 beses isang araw. Dumadaan sila ngayon na dapat naman, pero isang beses lang sa 3 araw, imbes na 3 beses araw-araw. Anong ginagawa sa Italia kapag may emergency? Nagpadala ang proteksyon ng sibil at hukbo habang ginagamit ng Cuba ang hukbo nila sa pag-ipon ng basura. Dahil sa 100 mga 100 at 10 100 at 20, maaring medyo iba ang mga numero. Pero ganito ang sukat ng bilang. Sa mga truck ng basura ng Havana, na yon ang tinutukoy ko ay ang kabisera, mga 100 100 at 20 100 at 10 100 at 20 truck. Mga 30 lang ang gumagana na ng ongwalekta ng basura. Bakit walang tumatagal? Ganon ba? Ipakita rin natin ang dalawang estadistika. Dahil mula 2024 bumaba ng 30% ang turismo noong 2024 ng karagdagang 10% noong 2025 at ng isa pang 6% noong 2026. Alam ko na doon may mga tindahan na para lang sa mga turista na hindi pwedeng bilhin ng mga Cuban dahil syempre napakamahal ng presyo. Pero wala silang sapat na pera para makabili. Wala talaga silang kakayahan na bumili. Yung mga tindahan doon ay para lang sa turista at nagbebenta ng mga bagay tulad ng tubig. O baka takot lang sa koneksyon? Kaya Ben. binagamit para kumita ng pera dito sa mga tindahan. Kung bumaba na ang turismo, paano mo sila babayaran? Ang pera para kumita ng pera ay hindi lang basta pera, kundi yung klase ng pera mismo tulad ng dolyar o euro na siyang ginagamit mo para mabili yung mga bagay na kulang. Tapusin natin sa tubig. Paano gumagana ang tulak ng tubig sa mga tubo kaya gumagamit ng pump na kuryente o generator parehong nangangailangan ng kuryente at gasolina? Kita niyo na yung domino effect na binanggit ko. Gets nyo na ba sa bahay kung ano pinag-uusapan natin? Iba talaga ito sa mga nangyari noon. Matagal nang may problema ang Cuba tulad ng ibang bansa. Minsan kaunti, minsan marami. Kaya huminto ang Venezuela sa pagpapadala ng langis, halos wala nang dumarating, halos wala na talaga sa loob ng ilang buwan. Sa puntong ito mula Enero, lalong lumala ang sitwasyon. Mga planta ng kuryente mula dekada 70 OT, may piyesang Soviet at kung may gumagawa pa ng piyesa, hindi na sila binibigyan. Tumitigil ang planta ng kuryente dahil hindi na ito kayang ayusin at naubos na ang langis, kaya wala na ring kuryente. Hindi ka pwedeng gumamit ng dekuryenteng motor sa kalsada kahit anong itinayo mo noon mula sa reformang Cuban ilang taon nang nakaraan. Maraming mga lugar sa labas ng sentro at maraming mamamayan sa labas ng Havana, malayo sa kabisera, ay may mga dekuryenteng kalan. Reforma ito ng pamahalaang Cuban ilang taon nang nakalipas. Magandang ideya noon, pero ngayon wala na. Gumamit sila ng dekuryenteng kalan. Sa isang baryo malapit sa Havana, malinaw na wala ka nang magagawa. Ang 18 oras ay 18 oras sa Havana, sa kabisera, sa isang protektadong lugar. Kasi ako, syempre, para makakilos at makapagtrabaho, ibig sabihin para makagawa. Pumunta ako sa isang lugar na isang particular na bahay, isang normal na bahay, pero nasa loob ng isang protektadong bakod.
Ano ang ibig sabihin ng malapit sa ospital, universidad at iba pa? Kahit ganon, ang 18 oras ay nangangahulugan na sa mga baryo, sa ngayon ay magkakaroon sila ng 2, 3, 4 na araw na blackout. Sinabi ko sa inyo ang totoong pinakamababang bilang sa bansa. Ang mga grid ng proteksyon gaya ng kinaroroonan ko ay mananatili maliban na lang kung mawawala ang buong bansa. Na ang mga lumang klanta, walang petrolyo, walang gasolina para makagalaw, walang truck na nagtatanggal ng basura, dumadami ang basura sa kalsada at dumarami ang mga problema. May nakausap akong bumbero na nagsabing, di kami makaresponde dahil sa tambak ng basura sa kalsada, di kami makalapit sa sunog. At saan galing ang apoy? Nakakatawa sana kung di lang nakakaiyak. Dumami ang sunog dahil sinasaksak ng mga kabataan ng electric motorsiklo sa loob ng bahay, hindi kinakaya ng sistema at nasusunog ang baterya, kaya malala ang domino effect. Sa huli, ang water pump ay medyo protektado sa lahabana. Wala silang proteksyon sa labas. Dagdag pa, kahapon ng hapon, nasaksiyan ko ang isang karumal-dumal na krimen. May binatang naglabas ng kutsilyo at tinangkang saksakin ang lalaking malapit sa akin. Sa katunayan, kung napansin ko lang ng 1 minuto mas maaga, papunta na sana ako sa direksyong yon dahil hindi ko maintindihan kung ano nangyayari at gusto kong tulungan ang lalaki na parang inaatak. Nakita ko siyang kinuha ang kutsilyo. Pati mga malalaking mukhang batak na lalaki nagsasabi sa akin. Malinaw na ngayon at ito ang update na dapat ipaintindi sa lahat. Sa loob ng mga dekada, ang Cuba ay kilala bilang napakaligtas na lugar kahit maliit lang ang ekonomiya nito. Pwede kang maglakad dito, may mga saksi akong matagal nang pumupunta. Sa gabi sa La Habana, kahit may cellphone ka, ligtas ka. Mga hype sa 10 taon na nakalipas, biglang tumaas ang krimen. Hindi naman ito kasing lala ng maaring ipaliwanag ni Diego. Katulad sa South o Central America, hindi natin nababanggit ang Guatemala at iba pa. Pero marinig mo ang malalaking lalaking Cuban na mga 30 anyos na nagsasabing, ako, pagkatapos ng alas 11 ng gabi, hindi na ako lumalabas. Nakakagulat iyon para sa isang bansa na kilala at talagang napakaligtas noon. Nagtatanong ako sa inyo ng mga tanong o bagay kasi kung matanggal ko na lahat, kung may mangyari man, diretso na kayo magpatuloy. Borgi. Borgi, tanong, pero para sa'yo, ganito ba talaga lumala? Sandali. Bakit na ba lumala ng ganito na itong mga panahong ito? Ang krimen ba? Dahil lalo nang lumala sa black market at kaya sila na rin ang namamahala sa black market pagdating sa mga palitan. Sila lang ang iilan na nakakakuha ng mga bagay mula sa labas. O dahil na rin sa pagbagsak ng pamahalaan ng pamamahala. Mga pamunahing pangangailangan. Kailangan kumain ng tao, merong rasyon ng pagkain. Ang mga Cuban ay nasanay at siguro nakikita na ni Claudio na mamuhay ng may dignidad kahit kaunti lang ang meron. Ang austeridad ng mga Cuban ay kilalang kilala at lalo pang kilala ang dignidad ng mga tao sa Cuba. Ako rin ay saksi based sa aking karanasan sa Cuba. Ang mga tao ay kayang mabuhay kahit kaunti lang ang meron sila. Ngayon, makikita mo ang larawan ng mga taong naghahanap ng pagkain sa basura at may matinding rasyon. Ang sikat na libreta, yung ibinibigay ng gobyerno para magrasyon ng ilang pagkain na dati ay mahaba ang listahan ng mga bagay, na yon ay naging 3 o 4 na lang. Pero ngayon, paminsan-minsan na lang ito ipinapamahagi, hindi na regular tulad ng dati. At maipangangailangan na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Ano yan para maintindihan? Parang yung ration card ng tinapay na meron tayo sa Italia nung ikalaon digmaang pandigdig. Tinatawag nila itong libreta. Sa madaling salita, bawat pamilya ay pumupunta. Sa Venezuela, tinatawag itong Pors Club. Tapos dinala sa Venezuela, sa Cuba naman, libreta. Pupunta ka lang sa itinalagang gusali at ang sistema ng gobyerno ng Cuba ang mabibigay sa iyo ng takdang dami ng pagkain, iba't ibang uri ng pagkain, asin, beans, bigas. May mga partikular na bagay syempre na dapat sapat para sa buong buwan. Unti-unti, nagbago ito, nabawasan, at ngayon, kakaunti na lang ang mga bagay na maaari mong makuha sa sistemang ito. Kaya nang sabi ni Claudio, magdadagdag ako ng 2 bagay na alam niya, hindi bilang dagdag kundi karagdagan. Nabagit mo, Mirko, na ang problema ay sa mga taong magaling na laging sumusubaybay sa'yo mula pa noong 2021. Tama yon. Ang CUSA, ang cook,
Ibig sabihin, ang convertible peso ng Cuba, ang pera na ginagamit ng lahat ng Cuban, CUSA, kung ikaw ay dayuhan at dumating ka sa Cuba, pinipilit ka nilang magpalit ng pera sa CUSA. Ito ay nabibigay daan sa gobyerno ng Cuba na makakuha ng dayuhang pera tulad ng euro at dolyar, ayon kay Claudio, na magagamit sa pandaigdigang merkado para bumili ng mga kailangan ng kanilang teritoryo. Pero inalis na ito, sa totoo lang. Kaya ngayon, dati, isipin mo na ang isang CUSA ay katumbas ng 25 Cuban pesos, higit o mas kaunti, para lang maintindihan. Pero ngayon, inalis na ito, kaya direkta na sa Cuban pesos. Matapang ito, Hintay. Hindi ko sinasabi ang mga bagay-bagay dahil inalis na ito. isa itong panloob na desisyon ng administrasyong Cuban na hindi naman talaga nagbago ng mga bagay. Sa totoo lang, opisyal ang mga exchange house na nagbibigay ng Cuban pesos, kaya hindi ka pwedeng magpalit sa kalsada. Ang namamahala pa rin ng pera ay palagi ng gobyerno. Kaya ang ideya ay, pagpasok mo sa Cuba, hindi ka pwedeng gumastos ng dolyar, hindi ka pwedeng gumastos ng euro, kailangan mong ibigay sa akin, ako ang magpapalit para sa'yo. May pera ka na magagamit lang sa Cuba. Naalala nyo ba sa mga nakapunta na, yung sikat na 3 pesos na may mukha ni Che Guevara, lahat meron nun. Siyempre, nilagay ko sa cover, 3. Noong dumating ang turismo, yung mass tourism, na wala talagang alam tungkol sa Cuba. Claudio, sa La Habana Centro talaga ako tumira, hindi sa Varadero o Vedadlo. Hindi ako napunta ron. Kaya La Habana Centro lang. Doon talaga nagtitipo ng mga ang dama de blanco, hindi yung mga babaeng nakaputi. Ayan, mapapansin ng sinumang pumunta sa Cuba, lalo na kung hindi lang sa Varadero o mga sentro ng turismo, gaya ng sabi ni Claudio, na may mga lugar na pesos Cubano ang gamit at may mga lugar naman na CUSA ang ginagamit. May mga tao sa loob ng Habana na kung nakatira sila sa sentro ng La Habana, hindi sila pwedeng pumunta sa Vedado para makapasok sa isang lugar para uminom ng daiquiri. Kasi ang daiquiri sa Vedado ay nagkakahalaga ng 15. So isipin mo, 25 pesos ang katumbas ng isang CUSA. Isipin mo, isang retiradong inhinyero na may dolyar 200, 1,500 at 10 na pensyon o 10 CUSA ay hindi pa rin kayang bumili ng daiquiri sa Vedado. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang mga numerong ito sa panahon na bumababa ang turismo. Sinabi mo nga, Mirko, kanina, sa panahon na bumababa ang turismo, lahat ng international na pera na pwedeng gamitin pambili ng pangunahing pangangailangan, gaya ng gasolina. Ngayon, hindi na nila binebenta doon, hindi dahil ayaw bumili, kundi dahil hindi na pwede. Kaya may problema talaga. Sa internet, wag agad mag-post ng larawan. Baka kailanganin pa ni Claudio para sa koneksyon. Hindi lang gasolina ang binibigay ng Venezuela noong 2011. Naglagay ang Venezuela ng isang submarine cable na nagpapahintulot sa internet, fiber optic, na makarating sa Cuba. Ngayon hanggang Enero 3, 70% ng internet sa isla ay sinusuportahan ng fiber optic cable na ito. At 10% ay galing sa satellite. Nakikita ninyo, okay? Kaya talagang dikit na dikit ang koneksyon sa Venezuela. Dobleng control sa maraming pangunahing pangangailangan, pero ang fiber optic at internet ay mahigpit na nililimitahan dahil, gaya ng sabi ni Claudio, hindi ito laging na-access ng lahat. At palaging dahil ito ang naging malaking dahilan kung bakit nagsimula ang maraming protesta nitong mga nakaraang taon. Noong 2012, 2013 pataas, napagtanto ng mga tao sa Cuba ang tunay nilang kalagayan. Para malaman mo ang sarili mong kalagayan, dapat maintindihan mo rin ang kalagayan ng iba. Dahil sa internet, nakakita sila ng mga bagay na dati nilang di nakikita. Kaya nangyari yon. Naalala natin ang Arab Spring at ang epekto ng malawakang paggamit ng internet sa ilang sitwasyon. Titigil na ako, gusto ko lang idagdag ito. 2, anong dahilan ng pagbaba ng turismo? Pangalawa, anong dahilan kung bakit tinanggal nila ang nakakainis na palitan na ito? Kung ito naman ay kapaki-pakinabang para makuha ng magandang pera. At pangatlo, aktibo pa ba ang kable na ito? Nung alitan ng Estados Unidos kay Maduro, kung naputol man ito, bakit hindi ito napag-usapan? Aktibo pa ba ito o hindi na?
Hindi. Palagay ko, aktibo pa rin ang kable, gaya ng sinabi ko sa iyo. Ang internet ay ginagamit mismo ng administrasyon ni Trump para magpasiklab ng mga protesta na mahalaga sa isla. Kaya hindi magiging stratehiko na putulin ang internet sa ngayon, stratehiko ang alisin ang internet. Tulad ng nangyayari madalas sa Iran, kailangan tanggalin ang internet coverage. Hindi ko sinasabing ganyan ang kaso ngayon, pero madalas sinasadya talagang alisin ang internet coverage para maiwasan ang pagtitipon. May posibilidad na magdaos ng mga pagtitipon sa kalsada dahil nitong mga taon, nagkaroon ng iba't ibang protesta, malalaki at maliliit. Yung kong sarili ko sa mga punto ni Diego. Magagandang mga yon tungkol sa tanong mo sa libretas para mas maintindihan at maabot ang ilang punto. Sa totoo lang, isa itong dokumento na nagpapahintulot sa iyo na maibahagi ang mga kamatis mula sa iyong taniman. Technical, ang taniman sa Cuba ay pag-aari ng mga Cuban at sa pamamagitan ng estado, maaari mong makuha ang iyong mga kamatis. Pinadali ang sistema, pero ganito nagsimula ang ideya noong panahon ni Castro at naranasan din ito sa malaking bahagi ng kasaysayan ng Cuba. Sa isang banda, pinapayagan ka nitong maiugnay sa transportasyon, tulad ng magandang halimbawa niya sa sahod. Alam niyo ba magkano ang gastos? Siyempre, sa bahay. Maglakbay. Halimbawa, ang Vedado ay isang distrito ng Havana, ang sentral na Havana ay isa pang distrito, Havana Vieja, kabilang sa mga distrito ng Havana. Ang pagbiyahe maaring umabot ng 400, 500, 600 Cuban pesos pambansang pera. Magkano ang pamasahe sa bus para sa 1,000 kilometro? 130 pesos, pero para sa 4 na kilometro ay gumagastos ako ng 600 at 130 lang ang ginagastos ko para sa biyahe gamit ang pampublikong bus ng estado. Buong isla, hindi naman talaga buong isla. Pinapakita ng paghahambing na ito na sinikap ng ideolohiya panatilihing abot kaya ang transportasyon para sa lahat. Maganda ito para sa akin, pero sa kabila, maraming Cuban ang paulit-ulit na sinasabi. At totoo naman ito, hindi lang basta opinyon. Pero napatunayan na kung hindi ka talaga kumikita sa pagpapatakbo ng transportasyon mo, kahit anong pagbuti mo, may Cuban sa isang lugar na nagsabi sa akin, oo, nakakasakay pa kami, pero kumukonti at lumalala ang sira ng mga transportasyon. Maganda na lahat makasakay sa transportasyon, pero sa kabilang banda, kung abutin ka ng 600 pesos mula Havana papuntang Havana, pero kung 130 lang 1,000 kilometro ng kalsada, malinaw na hindi kumikita ang bus na yon ni hindi sapat ang kita para sa gastos sa pagpapatakbo. Ang gasolina, ang bus at ang Braver may ganitong katangian ng transportasyon at syempre may problema pa sa gasolina na nabanggit natin kanina. Mga bata, noong isang araw sa isang gasolinahan, may pila na umabot ng 2 kilometro. Mga sasakyan nga kahinto na nagbabayad ng $9 to $10 kada litro, $9 to $10 kada litro, 8 to 9 euro kada litro. Gawin ninyo ang kalkulasyon kanina, isama natin ang mga sahod. Isang papaya na ganito kalaki, isang malaking papaya na ganito kalaki, maaaring umabot ng 500 pesos ang presyo. Ang sahod ng isang gwardiya, ibig sabihin ng isang tao na nagbabantay o tagapagbantay, ay maaaring 2,000 pesos sa ilang kaso, 2,000 hanggang 2,500 pesos. Ibig sabihin, pwedeng kang gumili ng 4 na papaya o subukang mabuhay, iyan ang pagpipilian mo, gets mo. Siyempre, sa ganitong kababang sahod at mataas na presyo, nagkakaroon ng hindi pagkakasiya. Pero mababa pa rin ito kumpara sa kung ano pa ang maaring mangyari. Tanong. Saglit, may idadagdag lang ako dahil mahalaga ito. Hindi, mabuti. Mabuti. Huwag muna tayong lumipat, sandali lang. Paano posible na sa kabila ng lahat ng mga problemang ito na matagal na nilang nararanasan sa ilalim ng ditadura, hindi pa rin nila namalayan ang kalagayan nila kumpara sa kung ano ang meron sa labas? Dahil maraming Kubanong tumakas, iniisip ko na meron talaga, lalo na sa Amerika. Si Rubio, kung tama ako, ay pangalawa o pangatlong henerasyong Kubano. Ibig sabihin, napakataas talaga na hangganan ng pagtitiis ng isang bayan. O 10 taon nang nakalipas, 20 taon nang nakalipas, hindi pa rin katanggap-tanggap ang respeto siguro sa halimbawa Venezuela o iba pang mga bansa. Dahil di may paliwanag kung paano ganito kataas ang pagtanggap, ibig sabihin, wala talaga nangyayari. Magbibigay ako ng ilang datos, tapos ipapasa ko kay Claudio ang susunod. Dahil sa tingin ko, para maintindihan din ang sitwasyon,
mula sa pananaw ng mga tao, ng mga protesta. Sa Cuba, malinaw na nagsisinungaling ang mga nagsasabing buong bayan ay sumusuporta kay Diaz-Canel, ang kasalukuyang presidente. Ganoon din ang mga nagsasabing umaasa ang Cuba sa pagsakop ni Donald Trump para palayain sila. Alam nilang hindi ito totoo. Iba-iba ang sitwasyon sa Cuba at naaapektuhan ito ng ilaksalik. Una, mahal ng mga Cuban ang Cuba, tulad ng pagmamahal ng mga Venezuelan sa Venezuela. Kaya ang ideya na gawing parang palaruan ng iba ang kanilang bansa ay hindi talaga nakakaakit ng pansin sa pangkalahatan. Pagkatapos, syempre, may iba't ibang mga sitwasyon. Ang punto ay sa Cuba, nagkaroon ng matinding ideological na panunupil. Ibig sabihin, ang mantra na inulit ni Diaz-Canel nung siya ay maupo ay sa mga kontra-revolusyonaryo, walang dialogo at pagtitiis. Ito na ang palaging mantra simula pa noong unang Enero, 1959. Sige. Ano ang naging bunga nito? Galing sa krisis ng Smarilo, mahilig ako sa kasaysayan, pero hindi ko na ito hahabaan. Noong 1980 nang kinailangan aminin ni Fidel Castro sa harap ng buong mundo na mayroong hindi pagkakasiya sa Cuba at maraming Cubanong hindi masaya sa mga nangyayari. Binigyan niya ng pagkakataon ang mga hindi masaya na umalis at 125,000 Cuban ang umalis. Sige, hindi isa lang. Kaya pagkatapos ng crisis na tinatawag na Smarielos, tandaan natin, mahalagang banggitin mo ito, dito mula pa noong 1960 ay nagkaroon ng embargo laban sa internasyonal na batas laban sa Cuba. Mula 1974 kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali, ng 1974, humiling na ang United Nations nang hindi bababa sa 30 beses. 33 beses, kung hindi ako nagkakamali, hiniling ng pangkalahatang asambleya ng United Nations na itigil ang embargo. Ibig sabihin, 33 resolusyon, ang pinakahuli ay noong 2024. Hindi ito opisyal na hiniling mula 1974, oo, ang pagtigil sa embargo dahil ito ay laban sa internasyonal na batas at naaapektuhan ang sibilyang populasyon. Mula 1980 at 80 hanggang ngayon, marami sa mga Cubanong disidente sa mga kulungan sa Cuba ay may higit sa 1,000 bilanggo. Maaari natin tawagin silang mga bilanggong politikal. Depende sa titulo na gusto nating ibigay sa kanila, tinatawag ko silang mga bilanggong politikal. Hindi lahat sa 1,000 na yon, pero karamihan sa kanila. Noonit, nagkaroon ng malaking pagdagsa ng umaalis na migrante. Kapag pinag-uusapan ang nangyayari sa Darien Gap, may mga Venezuelano, Cubano, Haitiano at Ecuadoriano na tumatawid sa kagubatan ng Darien. Para pagkatapos ay gawin ang ruta na magdadala sa kanila sa hangganan ng Estados Unidos. Noong sa unang administrasyon ni Trump, inalis ang kilalang batas ng PMOO. Ibig sabihin, yung mga galing Cuba na sinusubukang makarating sa Miami at kaya pagdating nila sa Cayos, sa timog na bahagi ng Florida, pagdating pa lang nila ang PMO kasi halos lahat sila ay nakakarating. Tinatawid nila ang bahaging yun ng dagat sa loob ng 30 minuto, agad silang binibigyan ng status bilang refugee. Inalis ito ni Trump. Okay? At sa puntong iyon, sa totoo lang, ang tanging paraan para makalipat ay sa pamamagitan ng lupa. Sa mga nakaraang taon, naranasan ng isla ang pinakamalaking pag-alis ng tao sa kasaysayan nito. Ibig sabihin, maraming tao, libo-libo, na hindi masyadong napag-usapan dito o sa channel mo, Mirko, at sa pangkalahatan. Pero nagkaroon ng pag-alis ng mga tao, syempre natabunan ng 8.5 milyong Venezuelano. Hindi natin tinatalakay ang mga numero ngayon, pero mahalaga ang mga iyon para sa isla, 10,000 milyon. Kaya maraming tao na bahagi ng oposisyon ay wala na sa isla. Nasa Madrid, Miami at iba pang mga bansa. Kaya hindi naman ibig sabihin na walang mga protesta, kundi tuloy-tuloy lang ang pag-alis ng mga tao. Ang iba naman ay nasa kulungan. Tulad ng mga naging tampok sa mga protesta ilang taon na ang nakalipas, na karamihan ay bahagi ng mga grupong artistiko. Ang huling dahilan, Mirko, ng pagbaba ng turismo ay dahil binuksan muli ng Administrasyong Obama ang direktang ugnayan sa Cuba. Pinayagan ng mga cruise ship na umalis mula sa mga pantalan ng Estados Unidos o mula sa mga kumpanyang Amerikano na dumaong sa Havana na nagdadala ng malaking halaga ng pera, turismo at galaw. Sa pagdating ni Trump, nagsimulang higpitan muli ang isla.
Si Biden, bihira nating banggitin, pero wala siyang ginawa para ayusin ang sitwasyon. Sa ikalawang termino ni Trump, lalo pa niyang pinabilis ang mga hakbang. Kahit na alam natin na ang utak ng plano ito ay si Marco Rubio. Dahil tulad ng sinabi mo kanina, si Marco Rubio talaga ang taong nagsisikap na higpitan ng Cuba. At ang huling bagay, noong ika-7 ng Marso nangyari yon, nagsulat ako tungkol dito sa Fato Quotidiano. Nagtipon sa Miami ang mga presidente mula sa kanan at matinding kanan ng Latin America para talakayin ang pagtatayo ng Latin American Shield. Isa sa mga agenda ay tungkol sa Cuba. Dahil nga ang ideya ay ihiwalay ito. At sa ngayon, wala ang Venezuela, wala ang Iran, Russia. Hindi kaya magkaroon ng sapat na impluensya ang China sa ngayon ay nananatiling nagmamasid lang at ganap na nakahiwalay. Isa pa, hindi nagsasalita ang Estados Unidos tungkol sa kilos sa lupa. At malamang hindi nila ito gagawin dahil hindi ito mahalaga sa kanila ngayon. May isang masamang kwento. Pero tandaan din natin ang isa pang bagay na para sa mga Cuban ay mahirap ito. Kahit na si Silvio Rodriguez ay humiling na bigyan siya ng baril, dito lang lahat nangyari. Alam nyo, isa sa pinakamahalagang mga awit ng bagong trova ng Cuba na humiling ng baril. Ibinigay nila sa kanya sa isang seremonya nitong mga araw na ito. Hindi ko alam kung dumating na si Claudio noong ginawa ang seremonya. Ang punto ay, tandaan natin, na noong ginawa ang operasyon sa Caracas at nakidnap si Maduro, ang mga personal na gwardiya ni Maduro ay mga Cuban. Lahat sila ay napatay, 32 lahat. 32 sa mismong lugar, hindi man lang nakagante. Sa madaling salita, pati itong mito ng paglaban ng mga Cuban laban sa Delta Force na Amerika ay nabasad noong ika-3 ng Enero. Kaya gusto kong sabihin, kaharap din tayo ng isang mahirap na kwento. Ang tanong, Diego, hindi ba't ang ginawa ni Trump sa Venezuela gamit ang dahilan ng narco-traffic kay Maduro at iba pa ay isa pang bahagi ng estratehiya ng pangsakal sa Cuba? Ibig sabihin ang Venezuela ang nagsilbing angkla na napapalutang sa kanya, bahagi ng mas malawak na estratehiya. Tingnan mo, nahihirapan akong pag-usapan si Trump at ang salitang estratehiya sa iisang pangusap. Sige, Binanggit ko lang si Trump para simple. Hindi. alam naman natin kung sino ang tinutukoy, kaya unahin natin bumbahin ang Iran. Saka na natin pag-usapan ang susunod. Hindi, kaya sa madaling salita. Pero sa totoo lang, sa likod nito, kung iisipin natin ang utak sa likod ng Cuba, na maaaring si Marco Rubio. Sa totoo lang. Ang malaking haligi na sumusuporta sa sitwasyon ng Cuba matapos bumagsak ang Unyong Sobyet ay ang Venezuela ni Chavez at pagkatapos ay ni Maduro. Nang nawala na ito, tiyak na naging mas mahirap para sa Cuba. Tingnan mo, gusto niyang gawin ito. Gusto niya. Gustong lusubin ang Mexico, pero nakita natin bago pa buksan ang kabanata nito na napakalaki pala. Na sa mayon, tulad ng sabi ni Claudio, ang Mexico ay sinasakal ng patakaran ng panghihimasok ng Estados Unidos at sinusubukan nitong makahanap ng solusyon. Ang kasabihang kawawang Mexico, malapit sa Estados Unidos pero malayo sa Diyos. Biden, gusto kong idagdag ang mahalagang bagay dahil maganda ang pagtalakay mo sa presyon ng mga Amerikanong presidente. May ginawa si Biden na di gaanong napansin tungkol sa mga Europeo. Kung ikaw, Mirko, ay magdedesisyong pumunta sa Cuba ngayon. Simula 2021 pataas, hindi mula nun pa. Mula 2021, hindi na pwedeng hingin ang ESTA. Ibig sabihin, kailangan nang mag-apply ng visa ang mga Europeo papuntang Estados Unidos. Kaya si Biden, sa gitna ng katahimikan, ay gumawa ng pinakamahigpit na hakbang sa pag-access ng mga Europeo sa Cuba at Estados Unidos. Simula 2021 kung pumunta ka sa Cuba, hindi ka na makakapasok sa United States gamit ang ESTA. Kailangan mong mag-apply ng United States visa na halos siguradong madi-deny, gaya ng nangyari sa akin. Pero hindi dahil sa Cuba, kundi syempre dahil sa Syria, o kaya ay tuluyan ka ng tatanggihan. Dahil dito, tayong mga Europeo, kapag pumunta sa Cuba, hindi na pwedeng maging turista sa Estados Unidos kahit sa pinadaling sistema. Gaano katagal ang batas na yon? Ibig sabihin, ang epekto ng batas ni Biden habang buhay ba? Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng hilingin o mabawi ang ESTA kapag nawala na ang karapatan mo rito. Malaking paliwanag ito.
tungkol sa usapin ng terorismo. Mahalaga ang sinabi ni Claudio, lalo na ang pangalan ng batas na ito dahil hindi ito ordinaryong batas. Noong Agosto 22, 2022, isinama ni Biden ang Cuba sa mga bansang sumusuporta sa terorismo. Naging bahagi ito ng axis ng terorismo. Naalala nyo si Bush, di ba? Yung digmaan laban sa terorismo. Kaya napabilang siya doon. Pinag-uusapan natin ang Estados Unidos na kasalukuyang nakikipagnegosasyon ngayon sa Morocco na gawing isang teroristang organisasyon ang Fronte Polisario. Ibig sabihin, para maintindihan ninyo, ang Fronte Polisario ay nasa Western Sahara at mahalagang maintindihan kung anong batayan sa pagpili ng mga pangalan. Merong pangunahing usapin geopolitical dito, wala namang pagsusuri kung magkano ang ibinigay ng Hezbollah. Hindi, ito ay purong usapin geopolitical lang. Tingnan mo, gusto kong sabihin ito kahit ano pa ang paniniwala ng isang tao, mula sa ideological na pananaw, kung kayo ay pabor sa sistemang Cuban, ako hindi, halimbawa, o anti-Amerikano o pro-Amerikano at abope. Pero yung mangyayari doon, kung titingnan ninyo ang mga larawang ito, mapapaisip ka hanggang saan ba talaga pwedeng umabot kahit sa usapin lang ng mga parusa sa pag-iisa ng mga tao. Nanood ako ng ilang mga video nitong mga araw na ito. Mga taong naghuhukay sa basura. Mga tao, tinanin yung mga bahay. Hindi ko na ipapakita kasi nilagyan nila ng musika, WP. Si Diego ay siguro doon makakapagkwento tungkol sa pagbagsak ng timbang ng mga tao sa ilang panahon. 30-40%. Ito. Mga tao ito na nagsasabing gusto lang nilang mamuhay ng maayos. Galit na galit sila. Hindi ko alam kung gaano sila galit sa kanilang gobyerno o sa sitwasyong nabuo sa Estados Unidos at ABP. Pero tignan mo sila, talagang desperado na sila. At napakaraming ganito mga video, 12 ng beses pa. Depende sa inyong paniniwala at ideolohiya. Kailangan talaga ng tulong ng mga taong ito. Walang sobra o kulang. Alam ko na matagal na silang may ideological na digmaan. 70 taon na sila at ang mga Amerikano. Pero ang hindi pagpapapasok ng mga produktong pangkonsumo, ng mga bagay na hindi naman militar, na hindi naman makakapagpalakas sa kapangyarihan ng gobyerno ng Cuba, at iba pa. Walang saysay ito at malinaw na lahat ng resolusyon ng United Nations ay talagang binibigyang diin ang posisyong ito. Iyan ang kabaliwan. Mirko, kung ang ginagawa ng administrasyong Trump ay ginawa ni Putin, ginawa ni Xi Jinping, o ginawa ng kahit sinong ibang leader sa mundo na wala sa impluensya ng imperyo ng Estados Unidos. Inihiling natin sa pandaigdigang hukuman na kumilos para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Para maintindihan ang internasyonal na batas at ang dahilan ng double standard. Bukod pa riyan at napakalinaw ng paliwanag mo sa mga nararamdaman at kung paano nararamdaman ng isang tao na romantikong konektado sa Rebolusyong Cuban. Tandaan natin, mahalaga ito lalo na kapag pinag-uusapan ang mga barbudos na pumasok sa La Habana. Mula sa tagumpay ng Rebolusyon, Enero 1, 1959 hanggang sa Cuba ngayon, walang kulay. Ang Rebolusyong Cuban ay hindi isa. Dumaan ito sa maraming yugto. Kaya, para pag-usapan ang Rebolusyong Cuban, kailangan nating pag-usapan ang iba't ibang yugto. Ngayon, tinatalakay natin ang natira sa Rebolusyong Cuban. May nagsabi kung nandyan pa si Castro, hindi pareho ang sitwasyon. Buhay pa si Raul Castro, andyan pa ang mga Castro, ang pinagkaiba lang ay hindi na siya presidente. Sa ngayon, kaya ang punto ay, gaya ng sinabi mo, hinihingan ang mga mamamayang Cuban na pumili kung mamamatay sila sa gutom o ipagbibili ang sarili nilang gobyerno. Dahil ang negosasyon na isinasagawa, na hindi naman talaga negosasyon, ay dahil hinihingan ang Cuba. Palitan ninyo ang presidente, ilagay ninyo sa kanyang pwesto ang isang tao na pabor sa mga kondisyon na inilalagay namin sa mesa. At sa puntong yon, bubuksan ulit natin ang daluyan ng mga gasolina. Maaring mapatuloy na dumating ang mga gamot, maaring mapatuloy na dumating ang pagkain, bukod pa sa mga iyon na talagang kapansin-pansin. Binababati kita at ang mga kasamahan mo sa labas, sana payagan mo akong sabihin ito ng may bahagyang puna. Bukod sa political tourism na nakikita natin ngayon, may political tourism sa isla na talagang
nakakakilabot para sa akin. Mga taong 15 taon nang nakalimot sa Cuba. Nitong linggo, nagmadali silang pumunta sa Cuba dalang bandila ng partido para ipakitang nandoon sila. Bukod dyan, lagi ring maayos tinatanggap ang tulong. Bukod sa mga misyong delikado, gaya ng sabi mo, kailangan mo ring mapunta sa iba't ibang lugar, kaya may panganib kang hinaharap. Sa pagpunta sa Cuba, kailangan mo ring ipaliwanag sa intelligence ng Cuba na hindi ka nasa misyon para sa iba dahil hindi lang panganib na baka hindi ka papasukin ng Estados Unidos ang meron. Kailangan mo rin ipaliwanag sa intelligence ng Cuba na kahit limitado ang kapangyarihan at resources nila, gumagana pa rin sila at hindi ka banta. Kaya, sa madaling salita, may panganib talaga sa lahat ng panig, bukod pa sa ginagawa ninyo na talagang kapuri-puri. Ang punto ay wala talagang totoong negosasyon na nangyayari ngayon. Pinipilit ito. Mabibitiw siya. Gusto kitang tanungin ng isang bagay. Ang mga protesta ba ay laban sa gobyerno, laban sa mga Amerikano, o hati-hati base sa pagkakaintindi? Ang mga protesta ay matagal na nagsimula at napatunayan nating nandoon si Claudio. Titigil na ako. Kung hanapin ninyo ang video ng mga awit na si Yotuel, hindi lang siyang nandoon, pero puntahan nyo si Yotuel. Ang pamagat ay Patria y Vita, na talagang kabaligtaran ng sigaw ng revolusyon na Patria o Muerte ni Fidel at ng mga kastrista. Ang video na ito, mga 2-3 taon na nakalipas, ay sumabay sa uso at nagsasabing kailangan ng pagbabago. Di na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito, kailangan nating magbukas, kailangan nating payagan ng pribadong negosyo na makapagtrabaho sa mga tiyak na paraan, kailangan nating payagan ang pagpasok ng bagong teknolohiya. Bakit? Nung dumating ang internet, napansin din ng mga Cuban na ang kilalang sistema ng kalusugan na labis na pinupuri ay isang napakagandang sistema ng kalusugan noong simula ng dekada 90. Pag di mo na mapalitan ng makinarya, isipin mo kung gaano kaunlad ang mga makinang medical at pangkalusugan nitong mga taon. Kung wala kang access sa teknolohiya nito, hindi ka makakasabay sa pag-unlad ng mga medical na paggamot. Kaya kahit na may magaling kang universidad, mga taong nag-aaral, pero kung wala kang access sa ilang partikular na teknolohiya o partikular na mga protocol, Napapansin ko na pati mga partido pinupuntiryan nila. Ibig sabihin, sinusunog nila ang opisina. nagsimula ang mga protesta noong 2000. 2000. Pagkatapos ng COVID, nung panahon pa lang ng COVID, ay may nangyayari na pagkatapos ng COVID, nagsimula ng malakas ang mga protesta. Nagsimula ang mga walang pinipiling pag-aresto, mga arbitraryong pag-aresto. Sa Cuba, kung pinaghihinalaan kang laban sa sistema ng Cuba, makukulong ka. Alimutan na natin ang usapin ng makatarungang paglilitis ay hindi umiiral sa Cuba, pinoprotektahan ng Cuba ang sarili nito at sa isang tuloy-tuloy na digmaan, pinoprotektahan nito ang sarili mula sa patuloy na pananakop. Kaya ganito rin ang reaksyon nila kapag may mga palatandaan, may mga aktivista o tao na nakulong dahil lang sa paglalagay ng inskripsyon sa kanilang dibdib. Patria y Vida at paglalaka sa Havana. Nakulong siya dahil sumisigaw siya ng panawagan para sa isang pag-aaklas laban sa gobyerno ng Cuba. Sa madaling salita, ayon sa ating pamantayan, hindi ko sinasabing ito ang pinakamaganda, pero based sa ginagamit nating pamantayan para tukuyin ang participatory democracy, kung saan may kalayaan sa pagpapahayag at kakayahang makaapekto sa desisyong pampolitika. Hindi ito nangyayari sa Cuba. Kaya ayon sa ating mga pamantayan, maaring tawagin ang Cuba na isang diktadura, kung susuriin natin ang kasaysayan ng Cuba. Paano tumutugon ang pamahalaan ng Cuba sa patuloy na agresyon at sa pangangailangan ng sariling pagpapasya at kaligtasan? Malamang nagbabago ang pamantayan, kaya hindi natin maaring gamitin ang palakol para tukuyin ang realidad. Dapat tayong maging, lagi kong sinasabi Mirko, kapag nag-usap tayo rito, responsabele sa pagiging komplikado ng mga bagay. Kaya salamat kay Claudio na nandoon, nagiging mas abot kaya ang komplikasyon ito. Kumukonekta ako sa lahat ng mga punto na mahusay na ipinahayag ni Diego at sinusubukan ko ring iugnay ang mga ito sa kasalukuyan. Ngayon at dalawa pang bagay, una sa lahat, pati na rin ang psikolohikal na persepsyon ng mga Cuban doon, ngayon. Pero ano ang sinusubukan? Washington. Ang pagtanggal ng kapangyarihang pampolitika at pagpapalit na binanggit ni Diego ng Pangulo at Bopo, hindi ba kayo may naalala? Ang 2022, Moskwa, Kiev,
Ang kahilingan na tanggalin si Zelensky handang sakupin ang bansa. Sinakop nila ito. Totoo, may dobleng pamantayan. Kung ito ay ginawa ng Russia, buong araw natin itong pinag-uusapan. Nangyayari ito sa Cuba na para sa marami ay tinik sa tagiliran at simboliko dahil sa usaping militar at ekonomiya, bumagsak na ito. Pagkatapos ng Siyam-na-pu, kabilang ang Cuba sa pinakamalalakas sa gerilyang labanan sa mundo. Kaya nga ang labanan na pinakakilala. Piace fondamentalmente anche a me aggiungere Ang lahat ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ay tinatawag na labanan sa Quito Quana Vale na tinuturing na Waterloo ng Afrika. Ito ang labanan kung saan si Che Guevara ay patay na noon. Ngunit sa mga naunang panahon ay pinamunuan niya ang naging paglaya ng Angola. Ang kalayaan at tunay na paglaya mula sa apartheid sa Namibia at pagbagsak ng apartheid sa South Africa. Kaya noon, malakas ang hukbo ng mga Cuban. Wala nang natira sa mga iyon, malinaw yan. Pero ang nangyayari ngayon sa islang ito ay katulad ng ginagawa ng Moscow sa Kiev. Idadagdag ko pa ang mga sphere ng political na impluensya. Hinahati nila ang mga bagay pero iisang paraan lang ng pag-iisip ang gamit sa dalawang magkaibang bahagi ng mundo. Ginagawa ito ng mga Ruso sa silangan ng Europa pati ng mga Amerikano dito. Ito ang tinatawag na doktrinang Monroe. Ibig sabihin, ang Estados Unidos ang nag-aalaga sa buong Timog Amerika at Gitnang Amerika at hindi dapat makialam ang Europa. Ito ay doktrinang nauna bago ang ikalawang digmaang pandigdig persepsyon ng mga Kubano. Kanina, nagsalita ka? Bakit ganito kumilos ang mga Kubano? Malaki ang pattern ng bias dito, panlabas talaga. At nabanggit na ito ni Diego sa iba't ibang aspeto. Hindi ito madaling putulin. Ang Cuba, kung pareho ang gross domestic product at pareho ang halaga ng ekonomiya. Dapat ay katulad dito ng mga bansang Aprikano na may 45% na malnutrisyon. Sa mga taong walang makuha sa Cuba at sa Africa naman, kahit makita mo ang ilang bagay, hindi mo rin magagamit. Kaya may isang bagay na dapat maintindihan, ang mga Cuban ay namuhay ng may dignidad. Sa kabila ng kahirapan, nadala ito sa kanila ng ilang yaman mula sa unang mundo. Habang may $3 lang sila, ibig bang sabihin, bibigyan ko ng tig $3 sina Johnny at Luca? Si Johnny nakakagawa ng paaralan sa $3, pero si Luca halos hindi makabili ng tinapay. Ang mga Cuban, gaya ng nailarawan, ay hinahanap ang kasalukuyang sitwasyon. Sa malaking bahagi, nagmula ito sa proklamasyon ni Kennedy, kaya mula 60 Eisenhower, 62 Kennedy ang 3,447. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang embargo. Kapag pinag-uusapan ng embargo, nagsimula ito kay Kennedy na pinalawak ang mga limitasyon ni Eisenhower. Ang mga ito ang nagdulot ng alanganin sa isla hanggang ngayon, kaya nais ng mga Kubano na ipantanggol ang sarili nila. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad tumutugon ang maraming bansa sa mga pagsubok. Pero ang mga Kubano, sa isang banda, mahalaga ang pagmamahal sa bayan at ang paglaban sa patuloy na umaatake sa iyo. Kung may isang kaaway tulad ng Ukraine, nagkakaisa kayo at tumitibay ang nasyonalismo. Pero dahil sa bias Mirko na mahirap maintindihan, maraming tao ang nahihirapan dito. Ang ekonomiyang Cuba nitong mga dekada, sa iba't ibang aspeto, syempre mas maganda noong dekada 80, mas mahirap na yon, at iba pa, at iba pa, at iba pa. Mas maganda talaga, palaging mas maganda, lalo na sa ilang panahon kumpara sa karamihan ng mga bansa. Sa parehong kalagayan, ibig sabihin, walang krimen. Ang posibilidad na maraming subsidya ay isa sa mga problema ng isla. Nagbibigay ka ng subsidya, pero sa kabilang banda, nagkakaroon ng black market. Isa pa itong usapan na wala na ngayon. Para maintindihan ang psikolohikal na pananaw ng tao, dapat mong malaman na sila ay galit, minsan pati sa partido at gobyerno. Sa kabilang banda, walang tipikal na pag-aaklas sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, mas maganda pa rin ang kalagayan nila kaysa sa ibang bansa kung pareho ang halaga ng ekonomiya. Ibig sabihin, ang $3 na yon sa Cuba ay nagbibigay daan sa iyo na makalakad kahit saan sa kalsada. Sigurado kang makakapunta sa paaralan, halimbawa, wala kang computer sa bahay, pero meron sa paaralan, may paaralan ka, natututo kang gumamit ng computer na, kung hindi dahil dun ay hindi mo matututunan. Hindi mo mabibili bilang isang Cubano dahil ipinagbabawal nilang bilhin mo ito. Pero dahil sa totoo lang, masyadong mahal para sa'yo. Kailangan maintindihan ang paradox na ito. Ibig sabihin, makikita mo ang paaralan sa kagubatan sa Cuba, hindi naman talaga kagubatan. Parang gubat lang na may mga puno ng nyog. Makikita mo ang isang paaralan na may gumaganang computer, pero hindi mo naman makita ang daan papunta roon. Ganoon ang Cuba, at dahil dyan ang mga Kubano,
Sa totoo lang, kailangan pang idagdag ang isang napakahalagang bagay sa kasaysayan. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, yung hindi eksperto sa kasaysayan ng Cuba hanggang noong 59 May 710 taon. Ang Rough Rider ay Amerikanong kabalyerya na pinamunuan ni Pangulong Theodore Roosevelt, hindi ni Franklin Delano na sumakop sa isla. Ibig sabihin palagi silang may digmaan, mga Kastila, Amerikano, Ingles, sunod-sunod mula noong 59. Isa sa mga tagumpay ng positibong revolusyon na yon ay kapayapaan. Kung papasok ka sa sikolohiya ng mga Cuban, makakakita ka ng mga taong nagsasabi, sinabi nga sa akin nung isang araw, ako ay miyembro ng Partido Komunista, hindi ako laban sa revolusyon. Pero, grabe naman, kung isasalin sa Italian, poca miseria. Ang presidente, bilang leader ng isang bansa, kailangan niyang akuin ang responsibilidad at dapat marunong siyang mamahala. Ibig sabihin, nandyan lahat ng bagay na yan. Ang mga Cuban ay maraming kritisismo. Sa totoo lang sa gobyerno, pero ginagawa nila ito sa parang hindi naman talaga uri ng rebelyon. Pero hindi talaga natin kayang, inuulit ko talagang maintindihan ng lubusan. Cuba kung mapapansin, sa parehong kalagayan, meron din silang mga bagay na meron tayo. Ang infant mortality sa Cuba ay kasing baba ng sa Italia. Mayroon tayong milyon-milyong euro na sobra. Sa parehong panahon, nariyan din ang kabilang panig, ang kabaligtaran. Yung mga napag-usapan natin hanggang ngayon, lalo na sa krimen. Noon may biro na ginagamit pa rin hanggang 10 taon na, Cuba. Isa sa 3 ay pulis. Ngayon, wala ng mga pulis. Gumagawa na sila ng iba, kumukuha at nagbebenta sa black market at marami pang iba. La polizia ora non c'è più. Isa rin ito sa mga malaking pagbabagong naramdaman ko sa lipunan. Isang huling napakahalagang bagay dahil ito ang susunod na hakbang ni Donald Trump at sa isang banda ay nangyayari na ay ang mga presyo sa mga access ng paliparan na papasok sa isla. Halos walang nag-uusap nito sa Italia. Di ko rin alam kung sina Diego at Espanya ay napag-usapan na. Ano na bang ginagawa ng mga flight na yon? Karamihan ng flight ay kanselado na. Konti na lang natitira at naunawaan natin ito. May technical stop sila pag-alis kaya sapat lang ang gasolina nila para makarating at makaalis sa isla sa loob ng 45 minuto hanggang 1 oras. Madalas silang pumupunta sa Santo Domingo. Ano ang napapansin natin itong mga nakaraang araw? Nagsisimula ng maka-pressure sa mga bansang may paliparan na kailangan ng technical stop ang mga flight na ito. Anong airline ang hindi apektado ng pressure na ito? Sana hindi Turkish Airlines ang matira bago ako umalis. Dahil kung iyon na lang, ipapaalala ko sa inyong lahat. Marami ring nagtatanong kung aristuhin ba ako kapag naglanding ako sa Istanbul. Lalo na kung Turkish Airlines na lang ang opsyon. Bakit Turkish Airlines? Bansa na ipinanganak na may matinding pang-ingibabaw? Na sinasamantala ngayon ang problema ng Dubai bilang sentro ng Middle East? Kaya tumutuon sila sa Central America at paligid nito para ipakita sa inyo ang Amerika. Kung idagdag pa ang isa pang bahagi, dinadagdagan ng Estados Unidos at nagsisimula ng magpersa sa mga paliparan tulad ng ginagawa nila sa mga doktor na Cuban. Pinipilit ng mga Amerikano ang ibang bansa na pauwiin ang kanilang mamamayan para maputol ang ugnayan ng mga bansa sa Cuba. Naranasan din natin ito sa Italia noong COVID, susunod ang mga flight. Nakakakita tayo ng mga senyales na nagpapakita na galing mismo sa mga airline ang mga senyales. Ibig sabihin, nakikita natin ito mismo sa ginagawa ng mga airline. Sa ngayon, ang presyo ng gasolina ng eroplano ay doble na. Isa pa itong daldal na problema. Hindi lang doble ang presyo, kundi wala rin dito sa Cuba, kailangan pa nilang mag-angkat mula sa labas, kaya sobrang kaunti lang talaga ang meron. Tingnan nating mabuti ang mga paliparan. Tatapusin ko dito dahil nagsisimula ng maharang ang mga ito dahil sa mga pressure na naipaliwanag na namin. Para sa mga planta ng kuryente, langis, pera at sistema ng pagbabayad. Kung maharang ang mga paliparan, hindi na makakalis ang mga flight papuntang Cuba at mawawala na rin yon. A quel punto Maaring isipin na may planong operasyong panlupa ang Estados Unidos, ngunit ayon kay Diego, wala ito sa kanilang interes o plano. Pero nagbabago ang balanse, kung wala ng mga flight, wala ng mga access, kahit ano ay maaring mangyari. Sa ngayon, naniniwala ako na ang interes ng Amerika, lalo na nina Trump at Rubio, ay simpleng dalhin tulad ng negosasyon sa literal na pagbili ng isla. Apektado talaga ang bagong henerasyon dahil ang galit na binanggit mo, Mirko, ay kailangang maunawaan sa ibang paraan. Ang Cuba ay kabilang sa mga bansang may mataas na bilang ng nagtapos. Sa Cuba, mahalaga ang grado sa elementarya sa pagtatapos batay sa edad ng mga batang Cuban ng elementarya.
Kaya ang mga tao dito ay may kultura ng unang mundo, kasanayan ng unang mundo, sa isang bansa na may likwididad ng ikatlong mundo gamit ang isang lumang formula. At umasa at iniisip ko na sang-ayon din si Diego sa talinhagang ito. Makikita mo ang mga taong maaring maagawan ng Estados Unidos. Kaya niyang gawin ang maraming bagay, pero wala siyang kagamitan. Kaya lalo kang nagagalit dahil nakikita mong may mga taong may kakayahan pero hindi tulad mo. SG, may maganda siyang sapatos, marunong sa computer, may iPhone at pwede sumakay ng eroplano. Marami na nanakaw na iPhone na yon sa Cuba. Wala kang parehong halaga sa militar at ekonomiya ng Italia, pero may kakayahan at kaalaman ka. Isang aplikano na di nakapag-aral, walang natutunan. Halos isang buwan lang ang kaya at nagugutom na may kaunting pag-asa sa buhay. Ang Cuba ay isa sa may pinakamataas na life expectancy sa mundo, halos katulad ng mga first world na bansa. Sa ngayon, bumabagsak na ito. Anche quella. Allora, may ilang technical militar na mga issue na gusto kong idagdag dahil nakita ko may diskusyon sa chat. Ano ang mangyayari kung magkakaroon ng interbensyong militar ng Amerika? Sinabi ni Trump, pwede kong kunin ang Cuba, isa sa mga huling biro niya. Mahirap talaga ang sitwasyon ng hukbong sa datahan ng Cuba dahil nawalan ito ng malaking halaga patapos bumagsak ang Yunyong Sobyet. Meron silang humigit kumulang 50,000 na aktibong sundalo at higit sa 1,000,000 na paramilitar. Meron silang mga lumang tangke na T-55, T-62 na halos wala ng silbi. Sa tingin ko, meron silang ilang MiG-29, MiG-25, MiG-21, pero wala silang gasolina. At malamang na halos wala ng maintenance ang mga eroplanong ito. Mas maganda ang kalagayan ng Iran sa lahat ng mga larangang ito. Panghimpapawid, pandagat, pangkontra-eroplano at iba pa. Halos walang laban ng Cuba. Kung may mga barkong pandigma ng Amerika na nasa 50 kilometro mula sa baybayin, wala talagang magagawa ang Cuba. Pero may estratehiyang depensibo ang Cuba, ito ay ang guerrilla. Kung sakaling lusubin mo ang Cuba, maghanda ka sa isang mahaba at tuloy-tuloy na digmaan sa loob ng isla. Good luck na lang sa gustong sumubok niyan, maliban kung sigurado kang walang pag-aalsa ng taumbayan o malakas na kilusan. Anti-governo. Kaya masasabi nating napaso ng mga Amerikano sa kasaysayan. Kaya hindi ko rin iniisip na nais pa nilang ulitin yon sa usapin ng Cuba. Naniniwala ko ng estratehiya ng pagsakal, pagtanggal ng mga kaalyado, at pamimilit sa sinumang gustong tumulong. Cuba. At iniiwang bukas ang internet kaya nakikita at nakakatanggap ng mga mensahe ang mga Cuban na nagtutulak sa kanila na kumilos. Malamang ito ang estratehiya, passive na estratehiya, kumbaga, na ginagawa ng mga Amerikano at naniniwala ako mapapatuloy sila sa ganitong direksyon. Wala rin namang malalaking target na militar. Hindi naman na kapag sinira mo ang mga lumang MiG-21 o T-55 ay may magbabago. Hindi rin naman sila magiging epektibo kahit pa bumaba ang mga Amerikano. May tanong si Davide Vulpio. Kasama rin ang Italia. Ilang linggo na ang nakalipas, hiniling ni Michael Hammer, kinatawan ng Estados Unidos, ang pag-alis ng mga doktor na Cuban ayon sa artikulo ng Corriere della Sera noong Marso 8, 2026 kung nais yung sumagot. Maaring hindi ako maging popular sa ngayon sa sagot kong ito. Gusto ko lang magdagdag, hindi, higit pa sa magdagdag, gusto kong magkomento sa dalawang bagay. Yung sinabi ni Claudio tungkol sa, yung sinabi ni Mirko tungkol sa sitwasyon ng hukbong Cuban at yung sinabi ni Claudio tungkol sa sitwasyon ng mga paliparan. At saka nakita natin sa mapa kung nasaan ang mga base. Tandaan natin na may base ang Estados Unidos sa Cuba. Ang tawag ay Guantanamo, hindi pa natin nababanggit. Pero may base na tinatawag na Guantanamo. Maliit na detalye lang, nasa silangang bahagi ito, malapit sa Santiago de Cuba. Kilala dahil doon nagsimula ang lahat sa Cuartel Moncada. At doon nagsimula ang pag-atake. Pero tanda natin, ang Bahamas, basically, Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos, Santo Domingo. Gusto ni Luis Abinader magpatayo ng pader sa Haiti, kaya kakaampi siya ni Donald Trump. Ibig sabihin ngayon, literal na napapaligiran ng Cuba, lalo na nang mawala ang Venezuela. Mamaya, baka mapag-usapan at mapalalim pa natin ito. Ang Mexico,
na sumusunod sa doktrinang Estrada ay parang naglalakad sa bingit. Nabanggit mo rin, Claudio, ang doktrinang Monroe. Pero may mahalagang pagkakaiba ang doktrinang Estrada at Tomar na parehong mula sa Latin American diplomats. Kadalasan, ginagamit ng Mexico at Brazil ang doktrinang Estrada. Hindi, nasaan na si Lula, ibig sabihin, si Lula sa ngayon, kasi si Petro, nagsimula na siya ng kampanya para sa pagkapangulo sa Colombia. Kaya sa ngayon, si Petro ay nagkakampanya para magpatuloy siya sa Colombia. Hindi talaga yon ng kanyang grupo. Basta may kontinuidad at hindi bumalik si Uribe sa pamumuno, wala namang nawala. Pinakita mo sa akin yung mga larawan kanina. Tapos sinabi ko na nilagay ko yun sa itaas ng Instagram profile ko. Yung una at yung post na makikita ninyo, mga litrato yun na ako mismo ang kumuha sa Cuba noong 2014. Kung titingnan ninyo ang mga litratong yon, mapapansin ninyong hindi naman gaanong naiiba ang mga larawan. Hindi ko tinutukoy yung mga blackout, kundi yung kakulangan ng pag-aalaga sa mga gusali sa Cuba, yung hindi kayang pinturahan ang mga bahay, yung hindi magawang ayusin ang mga harapan, isa yung matagal ng problema. Naalala ko yung mga sinasabi ng mga kasamahan ko na nakilala ko sa Latin America. Mga doktor na Cuban na tumakas. Tapos, sasagutin natin ang tanong na ito dahil mahalaga ito. Mga doktor na Cuban na tumakas mula sa mga misyong ito. Sinasabi nila sa akin na sa pensyon na natatanggap ko, katumbas lang ito ng 10 sise o 15 sise, kaya mga 400 Cuban pesos. 350 Cuban pesos. At ako, pipili ako kung kakain ako o magpipintura ng bahay o bibili ako ng pintura para magpintura ng bahay o kakain ako. Pinananatili ko maayos ang bahay pero hindi ako makakagawa ng malalaking pagkukumpuni. Sinabi sa akin ng Ginoong ito na mahigit 70 taong gulang na dating inhinyero ng konstruksyon sa Cuba na maraming mga gusali at aktibidad sa lumang bayan ang nakakabagsakan at talagang isa itong trahedya. Napansin ko rin itong mga araw na ito, Claudio, na unti-unting nawawala ang ganda ng Cuba. Tingnan mo ang larawang ito, Cuba, Havana, Sentro, 2014. Ibig ko sabihin, hindi naman ganun katagal, mga 12 taon lang ang nakalipas. Kaya gusto kong sabihin, ito ang museo. Ayan, ito ang makikita noon. Isang mahilig sa kotse, doon ay makakakita ng isang museo. Siyempre, pero ayan, kung mapapatuloy ka, kung mag-scroll ka pa ng kaunti, may mga larawan na makikita mo. Okay, ito ang bahagi ng sentro, may isang larawan. Yan, ito siyempre ang kilusang 26 ng Hulyo, hindi. Pero tingnan ninyo ang kabuuang kalagayan ng gusali. Ang ibig kong sabihin, ito ang universidad. At ito ang bahagi. Kung titingnan mula sa itaas, kailangan lang mag-zoom in para makita. Mapapansin na may problema sa pagmamantini ng mga gusali. Sa Havana, gaya ng sabi ni Claudio, kung titingnan natin ang bahagi na hindi pang turista, makikita natin ito sa ganitong kalagayan pa noong 2014. Isipin natin, sa nakaraang 2 taon, sa lahat ng nangyari, nagkaroon ng isa at isa pa. Maaring maging isang taong mahigpit, maaring maging isang taong sanay mamuhay sa pakikibaka. Ang mga Cuban ay isang revolusyonaryong tao sa kanilang pagkatao. Pero sa isang punto, umaabot ang pagkasira sa mga antas na imposibleng, ibig kong sabihin, pangasiwaan. Tungkol sa usapin ng mga doktor na Cuban, inuulit ko, baka hindi ako magustuhan ng iba. Claudio, malamang hindi tayo magkasundo. Para sa akin, nakakataba ng puso, makita ang mga doktor na Cuban na tumutulong sa Calabria sa panahon ng pangangailangan. Isang bansang gusto nating maging kaibigan, tulad ng Italia. Siyempre, naaantig ako bilang tao pero nagtatrabaho rin ako sa international na batas. Kaya may kinalaman din ito sa batas. May isang maliit na detalye na hindi mo pwedeng ipadala ang mga tao kapalit ng pera dahil nagpapadala ka ng tao kapalit ng pera. Ano ang tawag doon? Human trafficking sa international na batas. Kaya may problema, may detalye, palaging pinag-uusapan ito tungkol ito sa issue ng Cuba dahil talaga namang isa sa mga elemento, pahintulutan ninyong gamitin ko ang salitang ito, mga elementong ini-export ng Cuba ay ang kanilang talino, ang kanilang kakayahan bilang tao. Ayokong tawaging kapitalista ang kapital ng tao, kaya talento ng tao na lang.
At lalo na mula sa pananaw ng medical o kahit mula sa pananaw ng edukasyon. Nang dahil sa pagpapadala ng Cuba ng brigada para sa pagbasa at pagsulat sa Latin America, sila ang naging tagapanguna. Hanggat ito ay dinagawa ng voluntaryo. Ibig sabihin, ipinapadala kita. Tulad na nangyari sa Albania, ipinadala ko ang 20 doktor na isang simbolikong bagay para tulungan ka. Walang problema doon. Pero kapag may pera na kapalit, ayan, doon nagiging manipis ang linya, nagiging gray area na. Hindi ang doktor ang kumukuha ng pera, kundi ang Estado. Ganito rin ang klase ng relasyon ng Hilagang Korea. Nagpapadala ang Hilagang Korea ng mga Koreano bago ang digmaan para magputol ng kahoy sa Rusya, mga ganitong bagay. Kinukuha ng Estado lahat ng pera, kaya mas marami na ngayong pera ang mga Koreano. Ang namamahala ay mula sa partido na namumuno sa grupong iyon ng mga doktor. Binibigyan ng mga doktor na Cuban ng sahod na pareho sa natatanggap nila sa Cuba. Pero ang natitirang pera, naiintindihan natin na sa isang punto may mga tumatakas. Kasi kung may pagkakataon sila, sa bandang huli tatakas sila at sasabihin, sige, tignan mo, dito na lang ako, mananatili ako dito sa Italia o mananatili ako. Na ngayon, Diego, na pag-uusapan ng mga taga-Hilagang Korea na ipinadala sa mga pabrika sa Rusya. At syempre, lahat ng pera ay kinukuha ng Estado, tatanggapin nilang sahod na parang nasa Korea sila. Kaya't interesante na ito ay sintomas ng mga diktadura. Mananatili ako rito dahil sa makataong aspeto na pinahahalagahan ko. Maaari rin natin itong pag-usapan. Kung pag-uusapan natin ang internasyonal na batas, tandaan natin na hindi natin pwedeng gamitin ang double standard kung kailan natin gusto. Pero kung gusto nating ipatupad ang internasyonal na batas, ganito talaga. Kung nagpapadala ka ng mga tao at kumukuha ka ng pera kapalit nito, ang perang ito ay hindi direktang napupunta sa mga tao, kundi ikaw ang tumatanggap nito. Pinag-uusapan natin dito ang pagsasamantala sa paggawa ng tao, kung saan pinipilit silang gumawa ng isang bagay para lang kumita ka. Sa madaling salita, komplikado ang sitwasyon. Claudio, makikinig ako sa iyo. Para rin maintindihan kung paano ito nararamdaman sa loob, kung paano tinatanggap sa loob ang mga misyong ito sa ibang bansa. Natutuwa ako na pagkatapos ng ilang taon, pwede nang magka-hindi pagkakasundo at subukang ayusin ito kasama ng may kakayahan. Nakadalasan, syempre, sa tingin ko ay makatuwiran ang mga punto na binanggit ni Diego tungkol sa issue ng mga doktor mula Cuba. Susubukan kong magbigay ng ibang pananaw kasi pakiramdam ko nakikita ko ito sa ibang anggulo. Hindi man kabaligtaran pero maaring makadagdag. Kung ang kumpanyang Italiano ay nagkontrata sa kumpanyang Polish ng mga espesyalista sa bisturi, ang kumpanya ang gagawa ng kontrata at tatanggap ng pera. Ang mga Cuban na doktor ay empleyado ng Estado ng Cuba. Ipinapadala sila ng Cuba sa ibang lugar, gumagawa ng kasunduan at binabayaran ayon sa napagkasunduang kontrata. Kumikita rin sila ng pera ng kumpanyang Italiano na yon. Naintindihan ko ang sinabi mo. Ito yon. Sinasabi ko ito dahil kapag pinag-uusapan ng Cuba, hindi ko tinutukoy sina Diego o Mirko, pero sa labas, agad nilang ginagamit ang palakol na nabanggit. Hindi na ako nagtataka na isipin na ang isang kumpanya sa pagkakataong ito ay isang estado na parang kumpanya tulad ng isang sosyalistang estado gaya ng Cuba. Fidelista, para maging eksakto, nagpapadala ng empleyado. Ang estado, parang kumpanya, gumagawa ng kontrata. Kung iisipin ninyo, hindi naman talaga kakaiba ang aspetong ito. Naiintindihan ko ang punto mo at umaasa akong mapapaisip din ang mga tao sa bahay, pati si Mirko na di naman tutok sa sentro. Ang kumpanya at Cuba ang gumagawa ng kontrata sa mga bansang pinapadalhan nila ng empleyado, kaya normal lang yon. Normal lang na hindi doktor o empleyado ang tumatanggap ng pera. Halimbawa, kung may kumpanya ako, ikaw Mirko, ang tumatanggap ng sahod mula sa trabaho mo at nagpapasahod ka rin sa mga kasamahan mo. Pasensya na pero may kontrobersya kang nabanggit. Magkaiba ang paggawa ng bagay dahil dito, tao ang produkto. Tatapusin ko lang Diego, kasi kung hindi, para ako lang mag-isa na hindi naman ganoon ang ibig sabihin. Gusto ko lang idagdag ang isang paliwanag, wala namang kontrobersyal na punto, talagang ang estado ng Cuba ang may mga empleyado nila. Naiintindihan ko naman ang sinasabi ni Diego na bilang isang estado at kaya bahagi ng isang realidad ng tao na itinatad estadong kinikilala sa mga batas internasyonal. Ang pagpapadala sa ganitong paraan ay maaaring talagang maituring na pagsasamantala lalo na dahil ginagawa ito sa isang estratehikong yugto.
Ibig sabihin, totoo na kinukwenta ng Ministro ng Ekonomiya ng Cuba ang ekonomiya based sa kikitain mula sa pagpapadala ng human resources. Tama, kaya dinadagdagan ko ito dahil hindi ko nakikitang kakaiba na ang kumpanya ang magbayad sa mga empleyado nito at siya rin ang kumikita kung saan man sila ipadala. Pero naiintindihan ko rin sa kabilang banda kung ginagawa ito ng sapilitan at may estratehiya. At bukod pa doon, ito ay isang estado, kaya hindi ito kumpanya sa literal na kahulugan, kundi isang buong populasyon ng isang bahagi ng mundo. Maraming pwedeng tutulan at sumasang-ayon ako kay Diego. Hindi naman ito baluktot, mas simple lang kaysa akala. Pero dapat pa ring isama ang bahaging ito. Sa totoo lang, sa pagsasabi ko nito, ipinakita ko ang isa sa mga psikolohikal na dahilan kung bakit naisip ito ng mga Tubano noon. Ito talaga ang ideya. May sarili kaming empleyado at produkto, kami ang nagpapadala at kumikita. Pero sa aming sosyalistang sistema, kami rin ang nagbabayad sa mga empleyado namin. Pero ngayon, ano ang pananaw o pakiramdam? Ito yung sinasabi ni Diego. Sa ibig sabihin, totoo na palaging may ganitong pakiramdam na kahit yung taong talagang naniniwala at nakakaintindi sa sistemang ito at nagsasabing oo, totoo, tama lang na kunin ko ang sweldo ko kahit mababa. Sa huli, yung kinikita mo sa Cuba, gaya sa kumpanya ko, napupunta sa buong Cuba. Sa huli, kapag nagbayad ka sa 5-star hotel, napupunta ang pera sa kalusugan at transportasyon ng Cuba. Pero hindi ito epektibo at may alternatibong merkado. Isang doktor na nagsasabing, aalis ako. Bibigyan nila ako ng 1,000 piso, 2,000 piso, at hindi niya nakikita agad ang kita mula sa kanyang trabaho. Para sa akin, ito ay may tuturing na isang kabiguan dahil nawawalan ka ng gana na magpatuloy na tumulong kahit naniniwala ka pa. Kung hindi ito nababalanse, hindi ko ito nakikita bilang kabaligtaran. Kailangan lang isama. Sana ay malino ang paliwanag ko at sang-ayon ako sa kwento at sa pagsusuri niya sa antas ng estado. Diego, pero Mirko, totoo bang ganun ipinanganak ang DEA? At totoo bang empleyado sila ng estado at ang estado ang gumagawa ng kontrata? Hindi ito opinyon ko, kundi iniisip ng marami na mali, hindi ko rin sasabihin. Ang opinyon ko, tulad ni Diego, hindi ko sinabi. Gumawa ako ng pagsusuri at mayroong pilit, mayroong hindi pagkilala sa panlabas na pagsisikap at may technical na estratehiya na mula sa legal na pananaw ay itinuring ding human trafficking. Mula sa pananaw na ito, Ang punto, at hindi ako naniniwalang kabalitaran nito, sa totoo lang. Ganitong uri ng pag-uusap ang ginagawa o dapat ginagawa sa universidad upang mapalawak ang pananaw tungkol sa paksa. Kaya nga, para sa akin, may aspeto ng pagiging tao na hindi lang dapat bigyang diin, kundi karapat dapat ding purihin. Kahit sino man tumulong sa iyo nung COVID, nilalagay din nila ang sarili nila sa panganib. Ang mahalaga, lubos nating naunawaan ang lohika sa likod ng ganong pag-iisip. Parang sa kapitalismo, pinapayagan ng lahat. Pero sa sosyalismo, dahil kakaunti na lang sila, hindi pwedeng payagan ang ilang uri ng mga estratehiya. At sa antas ng lohika, may saysay talagang inilalatag mo. Napakalinaw ng paliwanag mo. Sa antas ng internasyonal na batas, ang punto ay ang estado ang kinikilalang subject ng internasyonal na batas at hindi ang kumpanya. At ito ay isang pagkakamali sa internasyonal na batas. Ngayon, isipin mong may mga transnational na kumpanya na mas malaki pa ang kita kaysa sa gross domestic product ng isang estado. Hindi saklaw ng international na batas, kaya malaya silang kumilos. Medyo nakakabahala ito. Sa Espanyol, abrumador ang tawag dito. Ibig sabihin ay nakakatakot. Pero sa kasalukuyang arkitektura ng internasyonal na batas na meron tayo ngayon, ang estado ang siyang saklaw ng internasyonal na batas. Dahil sila ang nagraratipika ng mga partikular na kasunduan, samantalang ang mga kumpanya ay mas malaya ang kilos. Pagkatapos, nagagawa ng kumpanya ang gusto nila tungkol sa mga expat. At syempre, may mga bansa na gumagamit ng mga kumpanya para gawin ang parehong bagay na ginagawa ng Cuba. Diba? Palaging may estratehikong dahilan. Hindi nila ito ginagawa ng direkta, kundi gumagamit ng mga kumpanya mula sa bansang yon tulad ng ginagawa ng Cuba. Sa internasyonal na batas, laging may ganitong tensyon at nagpapatuloy ito. Alam mo, para sa Cuba, syempre, hindi lang ito estratehiko, kundi isa rin itong uri ng diplomasya, ng diplomatikong interbensyon. Ay, may isang bagay ako nakalimutan. Gusto ko sana idagdag sa sinabi mo kanina. Hindi lang ito tungkol sa pang-access ng edukasyon na pangkalahatan sa Cuba, kundi pati-pati sa kultura.
Sa 15 taon ng pagtira at pagtatrabaho ko sa Latin America, palagi ko napapansin ito, lalo na sa mga henerasyong mas nauna sa akin. Hanggang noong dekada 60, dekada 70 at kaya bago bumagsak ang Unyong Soviet. Mayroong mga access sa kultura na mas mataas kaysa sa karaniwang antas ng parehong henerasyon sa Latin America, na hindi kabilang sa mga antas ng lipunan na malamang ay tinutukoy natin bilang oligarkiya. Halos hindi ba ibig sabihin ng mga may access, may ganoong kapangyarihang pang-ekonomiya. Kaya pupunta ako mag-aral sa Ivy League ng Estados Unidos o mag-European tour ako. Hindi, ayan, kunwari kumuha ka ng isang 30 anyos na Cuban noong dekada 90 sa Estados Unidos. Ikumpara mo siya sa isang 30 anyos na galing sa pangkaraniwan o mababang antas ng lipunan sa ibang bahagi ng Latin America. At ang pagkakaiba ay kamangha-mangha sa usapin ng kaalamang pangkultura, sa kakayahang mag-isip, at sa oryentasyon sa pandaigdigang antas. Pero kahit doon, may mga kritisismo rin. Kapag pumasok ka ngayon sa isang aklatan sa Cuba, makikita mo ang sikat na linya ni Fidel Castro. Hindi namin sinasabi sa tao na maniwala, sinasabi namin sa tao. Hindi namin sinasabi sa tao na maniwala, sinasabi namin sa tao na magbasa. Pero mayroong sensura na hindi nagpapahintulot sa ilang partikular na libro na makapasok. Leggi quello che piace a noi, insomma. Pati na rin ang kabaliktaran. Sinasabi mo sa akin na basahin ko lang ang mga librong pwedeng mabasa, mga malalalim na libro na karamihan ay nasensor na sa Italia matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Dumating sa puntong si Pushkin ay hindi na binabasa matapos salakayin ng Russia ang Ukraine dahil naging sensitibo tayo sa ugnayan dito. Sandali lang, kaya ako nga sinasabi, may totoong problema. Isa sa mga pangunahing katamihan ng dakilang gawaing Cuban ay gawing abot kaya at malaganap ang kultura para sa lahat ng antas ng populasyon. Sa Latin America, tanging Cuba lang ang gumawa nito. Cuba lang talaga. Pero kung iniaalok mo lang ay yung gusto mo lang, nagdadalawang isip ako. Kaya may layunin ito. Kumbaga, pinaparamdam ko lang na may kalayaan ka. May kalayaan kang mag-aral, gumawa. Pero noon, bukas ito sa isang makulay na mundo na siyempre tumutugon sa mga nararamdaman at pananaw sa politika noong panahon na yon. Siyempre, hindi kanila pinapabasa ng mga librong Amerikano, pero binibigyan kanila ng access sa pampulitikang laranan ng Unyong Soviet. Pwede naman, sige, tandaan natin, halimbawa, pati lahat ng nailatala ni Feltrinelli at ang mga koneksyon na meron siya, na meron si Feltrinelli kay Castro. Sa madaling salita, pero sa pangkalahatan, ayan, inuulit ko, sa lahat, kapag pinag-uusapan ang Cuba, palagi tayong makakahanap ng isang bagay na kanan, isang bagay na kaliwa, syempre. Pero para sa akin, may ilang mga elemento. May nagsabi nun na libro sa musketo. Pero may mga elemento na mahirap. Mahirap ilubog ang ulo sa buhangin gaya ng ostrich. Okay? May mga elemento tulad ng kultura, mga kampanya ng pagpapalaganap ng kaalaman, at nagawa niya sa panahon ng, tandaan natin, mga taon ng Operasyong Condor, ang tanging mog sa Latin America laban sa imperialismong Amerikano. Tandaan natin na yon ang siyempre nagpatalsik kay Allende sa Chile noong 73. Ito mismo ang ideya ng pagliha ng alyansa kasama ang Cuba at isulong ang sosyalismo, hindi sa pamamagitan ng armadong revolusyon, kundi sa loob ng isang demokratikong sistema. At ang trabahong ito na ginagawa tungkol sa pag-iisa ng Cuba ay nagtulak para sa isang kudeta sa Chile. Kaya ang Cuba ay naging tunay na baluarte sa loob ng maraming taon. Ngayon, may tanong ako sa sarili ko na wala akong sagot at iniiwan ko na lang. Si Diaz-Canel ay kumakatawan sa pamanana ito para sa mga Cuban at para sa mga internasyonal na nagdepensa na in love sa pangarap ng Cuba at ginawa itong misyon sa kanilang buhay. Pati na rin sa Italia dahil alam natin na sa Italia tinitingnan ang Cuba ng may pagmamahal, ng may labis na pag-aaruga. Di ko alam kung si Diaz-Canel yon. Medyo mahirap maging dakilang tagapag-ingat ng tradisyong Cubanong ito.
Isa sa alang-alang ko kung sinong nauna at ibabahagi ko ang opinyon ko sa issue ng mga doktor. Para sa akin, ang pinakamalaking problema ay ang katotohanan. Ginamit ni Locatelli ang halimbawa ng kontrata, kaya tinatrato ang estado na parang isang pribadong entidad. Para sa akin, ang pinakamalaking problema ay una, obligado sila, at pangalawa, kung hindi sila gumagawa ng gawaing panlipunan, hindi sila umaangat sa karera. Doon nakakaproblema. Pwede magbitiw ang manggagawa ng kumpanya kung ayaw niya mag-maintenance sa Poland, bukod pa sa sahod at iba pa. Kaya para sa akin, ang pinakamalaking punto talaga ay yung obligado ka. Obligado ka talaga dahil kung hindi, magkakaproblema ka sa bahay. At kaya hindi ko alam kung anong klaseng kagustuhan ang meron ng isang tao para pumunta, kung anong estado ng isip, kumbaga, para maglingkod sa ganitong paraan. Pero para maliit na lang na problema kung ilan talaga ang mga doktor nito, siguro ilang libo lang kumpara sa iba pang problema ng Cuba. Pwede magsulat ng marami pero sigurado akong maliit lang ito sa kanilang problema, gaya ng sabi ko, para sa Hilagang Korea. Hindi tulad ng ilang libong taga-Hilagang Korea na nagtatrabaho sa Russia bilang tagaputol ng kahoy at kinukuha ng mga Ruso ang sahod nila. Iyon ang pinakamalaking problema nila roon, pero marami pa silang iba pang problema. May tanong si Stefano Di Donato. Pero walang ginagawa ang mga Chino. Wala silang interes, protektahan ang Bejukal at iba pang lugar na gamit sa sigit laban sa Amerika. Hindi ko alam kung gaano ka-interesado talaga ang mga Chino sa Cuba o kung may ginawa na sila tukol dito. Hindi ito kabilang sa mga bansa kung saan malaki ang galaw ng mga Chino, di tulad sa malilit na bayan sa Italia, Africa o South America. Kukuha rin ako ng isa pa kasi baka mawala ko sila mamaya. Bilang direktor ng Rusya, kung ganito umasta ang Amerika, ito na yata ang pinakabobong tanong na nabasa ko. Dahil ang paghingi ng tawad sa isang pagkakamali, panghihimasok o karahasan gamit ang isa pang karahasan ay hindi isang laro na walang nananalo o natatalo. Sa amin, kapag may dumagdag na mas malaking magnanakaw, dalawa na sila sa bahay. Kaya alisin nyo na yung pag-iisip na pero yung isa at paano yung foibe? Dahil ganyan talaga ang paraan ng pag-iisip. Dahil din naman kung Russia, Crimea, Donbas at iba pang bahagi ng Ukraine, Estados Unidos, Venezuela at Cuba, ang China ay 2 minuto na lang bago kunin ang Taiwan. Alam mo, nabibigay sila sa akin ng kapanatagan. Patawarin niyo ako. Ako ay laban sa pananakop ng Amerika sa Afghanistan. Iraq 1, Iraq 2. Tinututulan ko ang panghihimasok nila sa Venezuela, pagharap sa Cuba at ang Russia sa Ukraine. Hindi ko naman talaga gusto ang Hamas at pati na rin ang Israel dahil sa ginawa nila sa Gaza. Ibig kong sabihin, kung ideological kang panig sa isang banda, dapat may kakayahan ka rin tingnan ng bawat kaso ng paisa-isa, hindi dahil lang sa partido. Dahil sa komplikadong usapan natin kanina, tingin ko gusto ni Claudio magsalita tungkol sa China. Kung di ako nagkakamali, nandoon din ako nung nakipag-ugnayan ng mga Chino sa 2 bansa tungkol sa isyu ng kuryente. Cuba at Timog Africa noong panahon ng BRICS, pumirma ang gobyerno ng Timog Africa ng kasunduan ukol sa pamamahala ng mga blackout. Malinaw na hindi embargo ang sanhi ng mga blackout sa Timog Africa. Sobrang sporadiko ang mga ito, ibig sabihin madalas ang bilang. Pero hindi ito kabuuang grid, hindi ito pambansa. May ibang dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. At ang China mismo ang pumirma ng kasunduan kay Ramaphosa, ang Pangulo ng Timog Africa. Ang parehong China na ilang linggo lang ang nakalipas ay tila nag-alok din ng parehong uri ng kasunduan sa Cuba. Kaya naman, kasama sa kasunduang Timog Africa ang tsaa tulad ng robosoy, mismong dahon ng tsaa at iba pang produkto. Kapalit nito ang pamamahala sa kuryente. May iba pang bagay na hindi natin alam, ito lang ang opisyal na bahagi. Sa Cuba, ganun din dahil wala ring masyadong may aalok sa mga Chino na wala pa sila ron. Kaya napag-usapan nila ang pamamahala at modernisasyon ng mga planta ng kuryente. Dahil ang mga kasulukuyang planta ng kuryente, gaya ng sinabi ko sa simula, ay Soviet, pero sa totoo lang, ang mga bahagi ng inobasyon ay mula sa kanluran. Sa katunayan, galing pa nga sa isang kumpanyang Italyano. May kumpanyang Italyano at Pranses na noong dekada 90, inayos ang mga bahagi, ang mga planta ng kuryente ng Soviet sa Cuba, naging isang sakuna ang resulta, parang mga armas ng Ukraine noong 2023.
Makikita mong may mga sandatang Soviet na may bala mula sa kanluran, NATO. Sinusubukan din ng China ito sa Cuba, ngunit wala pa tayo nakikitang practical na resulta. Pero ang mga pampublikong bus sa Cuba sa loob ng 15 taon ay galing China, hindi Ruso. Chino ang mga ito. Sa ngayon, hindi ko pa ito nabeberipika, kaya gusto kong sabihin na ang dumarating sa mga Cuban dito ay pananaw nila, hindi ang mismong pangyayari. 2 barkong tangkar ng langis mula Russia ang dapat ay dumaong sa pantalan ng Matanzas, isang probinsya sa Cuba. Di ko pa nabeberipika kung nawalan sila ng kuryente ng 18 oras. Hanggang kamakailan, putol-putol pa rin ang koneksyon. Hindi rin kasama ang Matanzas. Pinaalala ko sa inyo na hindi talaga makagalaw, hindi ko kayang tumakbo ng 300 kilometro. Siyempre, posible rin na dumarating ng kilalang propagandistang Italyano na makarusya, sanay mamuhay sa Moscow, inatake niya ako at sinabing, "Huwag mong kalimutan, dumarating na ang mga Ruso." Gusto kong sabihin sa lahat ang sagot niya, mag-isip tayo. Kahit ang mga mafioso, pinoprotektahan ang mahalaga sa kanila, pero pumapatay ng iba. Iran ay inatake, dinukot si Maduro, walang misail mula Rusya at 32 Kubanong namatay habang ipinagtatanggol si Maduro. Sa isang banda, mas tapat ang mga Kubano sa alyansa kaysa sa mga Ruso na pareho lang naman. Nabanggit ko ito kanina kina Mirko at Diego sa magkaibang usapan, ang sphere of influence ay parang noong dekada 60. Para sa mga Ruso, ang Ukraine ay bahagi ng kanilang sphere of influence. Para sa mga Amerikano, ito rin ay bahagi ng kanilang sphere of influence. Itong lugar na ito, at dahil sa pamana ng Soviet, ang Cuba na naiwalay dahil sa revolusyon ay muling kumokonekta sa Russia na sa totoo lang ay wala namang interes na panatilihin. Sa katunayan, itong huling 2 buwan, patuloy na humihingi ng langis ang Cuba, patuloy na humihingi ng mga opsyon sa mga Ruso at wala namang ipinadala ang Russia sa kanila. Talagang magiging pambihira kung talagang dumating ang 2 oil tanker na ito. May embargo, paalala ko lang, lalo na sa dagat, kaya magiging isang eksepsyon ito. Hindi ko pa alam kung totoo ito o kung naglalayag lang sila sa labas kasi ganito rin ang mangyari sa mga oil tanker na pinigilan ng Estados Unidos na hindi naman talaga papuntang Cuba pero sinabi nilang papunta sila sa Cuba. Lumabas ang magulong mekanismo na hindi malinaw kung saan talaga sila pumunta. Bakit magdedeklaro ang Russian oil tanker sa United States na pupunta ng Cuba? Alam nilang mapipigilan sila. Wala namang saysay. Tatapusin ko na ang usapan tungkol sa komplikasyong ito. May sitwasyon ngayon at bibigyan ko ng pananaw dahil tinanong ni Diego kanina ang nararamdaman nila kay Presidente Diaz-Canel. Dapat ninyong maintindihin na ang mga Cuban na yon ay maaring hatiin sa 3 grupo para sa mga nakikinig sa atin. Ang karamihan sa mga grupo, mga 80% at isang maliit na grupo, ang 80% ay nahahati sa pro-kastrista at anti-kastrista, pero lahat ay pro-revolusyonaryo, kasama ang lahat ng kondisyon ng sitwasyon. Ang pagiging pro-revolusyonaryo ay hindi nangangahulugang sang-ayon ka sa lahat ng bagay tungkol sa revolusyon. Sa Cuba, hindi rin eksaktong 20% ang porsyento. Binibigyan ko kayo ng idea kung paano pinag-uusapan ng mga tao ang Havana, pati na sa silangan at kanlurang probinsya. Ang mga elementong pinagsama-sama, sila naman, tulad ni Sanchez, ay tahasang tutol sa lahat ng bagay sa Cuba. At sila ay lubos na handang iwanan ito bilang kolonya sa mga Amerikano o sa iba pa tulad ng American Afghanistan. May mahalagang punto tungkol sa presidente. Isa siyang inhinyero, isang taong ipinanganak pagkatapos ng revolusyon. Fidel Castro, Fidel at Raul ay may magkaibang pulisya. Alam ito ni Diego at ng mga Cuban. Sa bahay, may mga nagsasabing ako ay kay Fidel o kay Raul. Ibig sabihin, magkaiba sila. Sa Italia, parang iisa lang ang mga Castro. Hindi ganon, si Raul ay mas praktikal at nagpasimula ng mga reforma sa privatisasyon. Si Fidel ay laging kasama sa malalaking kilusan at kadanapan ng masa kahit minsang nabigo. Minsan, tulad ng kampanya ng tubo na nabigo, kailangan nilang maabot ang ilang milyong ane pero hindi nila nagawa. At sinabi ito ni Fidel sa publiko kasi sinasabi ko ito sa inyo dahil si Fidel bilang isang politiko, hindi bilang revolusyonaryo. Unang reforma niya sa lupa ay ang inexpropria niyang lupa ng kanyang ina at kanya. Anong Italianong politiko ang kapag nagreforma, una niyang isinusuko ang sariling pribadong ari-arian? Ito ay para ipaintindi sa inyo ang revolusyonaryong kaisipang Cuban na binabanggit niya. Sa puntong ito, sinasabi niya sa iyo. Pero kahit papaano, siya mismo ang sumubok ng mga pagkakamali sa sarili niya, samantalang si Diaz-Canel sa ngayon ay mukhang isang tao.
Itinuturing siyang mabuting tao, iyon ang lumalabas. Itinuturing siyang mabuting tao, itinuturing siyang taong mahal ang Cuba, pero sinasabi rin ng marami na parang wala siyang lakas ng loob na meron si Fidel. At paulit-ulit kong naririnig mula sa lahat ang linyang ito. Kung andyan si Fidel, kung andyan si Fidel. Nakakatawa na bawat isa may iba-ibang ibig sabihin at tinutukoy sa parehong linya, kahit pareho ang sinasabi nila. Tinanong ko rin sila at nag-imbestiga ako. Sabi nila, iba-iba ang ibig sabihin nito, pero mahalaga kasi pinanghahawakan ito ng damdamin at iniisip ng mga tao. Parang sinasabi nila, kahit siya ay nagkamali sa mga ginawa niya, ginawa pa rin niya ito sa sarili niyang diskarte. At hanggang ngayon, nananatili ito sa Cuba. Mag-ingat niya lang sa kabataan. Noong 2015 nakausap ko ang embahadora ng G4 ng Cuba sa New York. Nasa madilim kang silid na may pulang telpono na ginagamit sa mahihirap na sitwasyon at may larawan ni Fidel Castro. Sinabi niya, magkakaroon kami ng malayang pamilihan at tagumpay ng revolusyon ng sabay. Tiningnan ko siya at gusto kong matawa dahil sa lungkot kasing ideya. May ilang kabataang Cuban o mga 30 anyos na ngayon kabilang ang kinatawan ng G4 sa United Nations na isang Cubanong diplomat na mga 23-24 anyos. Isa ito sa mga tagumpay ng revolusyon sa kultura na binanggit ni Diego, pwede kang makapasok kahit saan tulad ni Yuri Gagarin. Kahawig din ito sa isang bahagi ng unang Unyong Soviet. Pero siya, na siguro mga 30 anyos na ngayon, umaasa akong makita siyang muli. May ideya siya tulad ng ibang kabataang Cuban na pwedeng pagsamahin ang dalawang bagay at magkaroon ng karapatang panlipunan. Tulong para sa matatanda, nasa pila sila nung isang araw at kapag may dumadating na matatanda o buntis na babae, agad nila itong pinapadaan. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pang pag-isipan. May tulong para sa may kapansanan sa likod, malapit sa hagdanan ng Universidad ng Havana. May bagong proyekto ilang buwan ang nakalipas para sa mga may kapansanan, katulad ng mga proyekto ng mga Italianong restoran kung saan ang mga may kapansanan ang nagsisilbi sa mga mesa at nagtatrabaho. Ginawa ito ng Estado ng Cuba, ibig sabihin tuloy ang tulong nila. At pati na rin ang usapan tungkol sa transportasyon na nabanggit ko kanina, subsidiarity ng transportasyon, itong mekanismong ito, kita nyo, komplikado ang mentalidad ng mga Cuban at komplikado rin ang sitwasyon sa Cuba. Maraming kabataan ang naniniwalang gusto nila ang merkado natin dahil matalino at may sapat silang kaalaman. At iniisip nila na maaring maging Italia ang Cuba, hindi nila iniisip na magiging Nigeria ang Cuba. At ito ang paggawa na parang sa China, ang kapitalismong pinapatakbo ng Estado. May ilang naniniwala sa bagay na ito pero hindi sa mga kabataan, may ilan. Sa panig ni Raul, sa totoo lang Castro, yun mismo ang linyang binanggit mo. Ang kay Raul Castro talaga na naniniwala sa bagay na ito. Kaya nga 1 linggo lang ang nakalipas matapos lumala ang sitwasyon, binuksan nila ang mga pamumuhunan. Mga Kubanong dayuhan, ibig sabihin, sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang araw, pwede nang magnegosyo sa isla ang mga Kubanong nasa ibang bansa. Pero ito ay isang hakbang na ginawa dahil sa emergency at sa ngayon, sa totoo lang, wala pa itong naibibigay na resulta, ibig sabihin talagang wala pa. Paano ba gumagana ang mga produkto sa Cuba? Kaugnay nito, pupunta ka para bumili ng isang produkto, mura lang. Bibili ka ng 50, parang mga ticket sa stadium sa Italia 5 taon nang nakalipas. At ibebenta mo ito ng mas mahal, makikita mo na yung mga nagbebenta ulit nito, ibinebenta nila sa mga turista o sa ibang mga dayuhang kontratista. Ang produkto ang dumarating sa iyo sa huli. Ang isang itlog sa Cuba dati ay nagkakahalaga ng 33 centavos. 33 sentimo ngayon ay 2 pesos na ang isang tray ng itlog. Ngayon, parang napanaginipan ko lang dati. Ang bagay na gusto kong sabihin, umaabot ng 2 sa 3,000 piso ang presyo, pero kung sa gobyerno mo bibilhin, halos libre na. Pero kinukuha at binebenta ulit. Kanina, may nakausap akong pulis at Guardia de Finanza ng Cuba, sabi nila hindi na nila alam ang gagawin. Lalo na ang mga kabataan na madalas sangkot sa krimen, nagsisimula ng magbenta ng paulit-ulit, minsan 3 beses pa. Kaya kapag gustong bumili ng ina ng halos libreng gatas na may subsidy na bahagi ng revolusyon, hindi niya ito makita. May mga tao ring gustong umangat kaya binibenta ulit ang mga bagay, nagdudulot ito ng masamang siklo na may intindihan mo naman. Matindi ang kawalan ng pag-asa, ngunit naniniwala ang mga kabataan na kaya nilang makuha ang gusto nila tulad ng isang Italiano at makalipad palayo. Hindi nila namamalayan na ang ekonomiya ng isang isla sa Caribbean ay malayo sa isang mayamang estadong militarisado gaya ng mga bansang Europeo na nagkaroon ng kolonya.
Ang Cuba ay dating kolonya at ang lipunan ng Cuban ay laban sa rasismo. Hindi dahil likas ito, kundi dahil karamihan ay itim. Kriola, Hispanika at iba pa, mahalaga itong maintindihan. Akala ng mga batang Cuban ay makakaalis na sila rito bukas. Isang tanong para kay Diego, gaano karami sa pagmamahal ng mga Cuban kay Fidel ang tapat? At gaano karami ang dahil na brainwash sila sa loob ng 50 taon? Sa pagmamahal sa leader, dahil pinag-uusapan natin ang edukasyon, gaano karami sa edukasyong ito ang puro kwento lang ng Bayani at BP, kaya gano'n ang alaala ng isang tao? Kung tatanungin mo siguro ang isang Ruso noong dekada 50 at BP, kung si Stalin ay dakila, sasabihin niya na napakadakila niya. Pagkatapos, unti-unti nilang sinimula ng pag-de-Stalinize at BP. Gusto kong malaman kung ano ang itsura ng Cuba makalipas ang 20 taon kapag wala na siya. Dito, nabibigay ako. Ng isang opinion. Na ganun nga, ibig sabihin ay isang persepsyon at isang pangangatwiran. Hindi ito isang datos dahil wala namang, sabihin na natin, estadistika tungkol dito. Kaya para maging tapat, hindi tayo laging pwedeng magbatay sa datos o makasaysayang pangyayari. Minsan umaasa rin tayo sa mga persepsyon. Sa palagay ko, mas angkop ang tanong na ito para sa isang psikologo. Hindi, dahil dito ay pumapasok tayo sa mga aspeto ng persepsyon na syempre ay nauugnay sa pagroromantisa sa leader. Sa Stockholm Syndrome, hindi. At doon sa punto na nagsisimula kang makaramdam ng mas malapit sa dumukot sa iyo kaysa sa mga dapat magligtas sa iyo. At sa isang malusog, ng kagusto lang sumunod. Isang napakalakas na pamumuno na nagbago ng kasaysayan ng isang kontinente, sa tingin ko. Gaano karami, halimbawa, sa edukasyon, sa paaralan? Gaano karami ang inilalaan? Siyempre, kung makikipag-usap ka sa mga taong lumaki at nag-aral sa Cuba, pagkatapos ng revolusyon tulad ng nangyari sa Venezuela ni Chavez, ang mga bata ay may mga libro sa paaralan at makikita mo sa mga librong ito ang larawan ng isang bata na niyayakap ina Bolivar, Jesus at Chavez. Siyempre, mapagpakumbaba. Sabihin na natin medyo ideological ang curriculum sa paaralan, hindi ba? Tapos itong mga bagay na ito, pasensya na, talagang nakakabighani. Kasi palagi ko napapansin na pareho sa mga pasismo, pati na rin sabihin na natin sa ideolohiya ng matinding kaliwang komunista at iba pa, na sa huli ay nauuwi rin sa parehong mga bagay. Hindi, syempre merong pagbuo ng isang simbolismo na kailangan maging napakalakas. Halimbawa, naalala ko ito, ibabahagi ko. Claudio, subukan mong tanungin kung may nakakaalala pa nito. Biro lang yung assignment dahil inutusan silang kantahin o bigkasin ito sa paaralan. Ang era. Sa Bolivia? Karaniwan, ito ay sa Bolivia. Sa Bolivia namatay si Che Guevara, sa dagat si Camilo, walang apoy. Ganon yun. Sa dagat namatay si Camilo, sa Bolivia si Tanya. Sa dagat namatay si Camilo, sa Bolivia si Tanya, si Che, at tayo ay susunod sa halimbawa ng tatlo. Sabihin mo sa Espanyol. Gusto kong marinig ito sa Espanyol at kung makikilala niya. Taga Madrid ang batang ito, pwede mo bang magsalita sandali sa Espanyol? Namatay si Camilo sa dagat sa Bolivia, si Tanya, si Che, at kami ay susunod sa halimbawa ng tatlo. Narinig mo na ba ito? Ito? Hindi ko pa ito naririnig. Narinig mo na ba ito? Ito ay salamat sa lahat. Namatay si Camilo sa dagat sa Bolivia, si Tania, si Che, at tayo ay susunod sa halimbawa ng tatlo. Pinag-uusapan ang mga paaralan pagkatapos ng revolusyon noong dekada 70. Isa ba siyang guro? Oo, guro siya sa paaralang sekundarya at sa totoo lang, pati na rin sa technical na institusyon. Nandito siya sa La Habana kasi nakalimutan nating sabihin na sa labas ng La Habana, ang mga tao ay nagluluto gamit ang uling. Siyempre, isa pa itong bagay, sabihin na natin na ngayon, machete, pagputol ng kahoy at pagluluto gamit ang kahoy. Kaya yung sinasabi natin kanina, may mga serye ng mga paghahatid, mga simbolismo na siyempre naglalayong itaas ang imahe ng leader.
Pero parang kapag pinag-uusapan natin si Chavez, pwede kang sumang-ayon o hindi sumang-ayon kung sino si Chavez tungkol sa kanyang estilo. Pero ang pagtanggi sa kanyang liderato at karisma ay malinaw na pagsalungat sa kasaysayan. Ganoon din kay Castro, ibig sabihin kay Fidel Castro. Kasi si Raul, gaya ng sinabi ni Claudio, halimbawa, ay pinaboran talaga ang privatisasyon. Ibig sabihin, sa ilalim ng pamumuno ni Castro, mula 2008 hanggang 2018 ni Raul, ang Cuba ay nagsagawa ng serye ng mga reformang pang-ekonomiya, masasabi ko, na napakahalaga, nakilala bilang aktualisasyon, isang pang-update, isang modelong sosyalista na nagsimula ayon kay Raul na maging medyo luma na. Nagbigay ng puwang hindi lang sa pribadong inisyatiba at sariling trabaho, kundi pati sa uri ng pagnenegosyo na nagpalaki ng mga proyekto. Raga, wag nang palawakin pa. May 5 minuto na lang ako, kaya tapusin na natin. Sabihin mo ang pangungusap na Sinasabi mo sa dagat namatay si Camilo, sa Bolivia si Tanya at si Che, at tayo ay susunod sa halimbawa ng tatlo. Narinig mo na ba ito? Kilala mo ba ito? Oo, sige. Kilala mo na ito dati pa. Oo. At sikat ito. Sikat pa rin. Sobrang sikat, sabi niya. Na sikat pa rin ito, pati sa mga kabataan. At si Tamara Bunchi, Tamara Bunchi, syempre. Tanya at Tamara Bunchi. Bakit niya ba ito para dito? Ikinuwento niya ito sa akin nung nagtatrabaho ako sa Ecuador, sa hangganan ng Colombia, kung saan nag-operate ang Front 48 ng FARC. Nung nagtatrabaho ako doon, sabi ng mga doktor na Cuba nung tumakas mula sa mga misyong ito, nung nasa paaralan kami, pinapakanta nila kami nito. Kapag pumapasok kami sa paaralan, pinapaharap nila kami sa bandila at pinapakanta kami. Ginagawa ito bilang paalala sa mga kilalang nag-alay ng buhay para sa Cuba. Kaya dapat ganon din ang aming espiritu. Kaya inuulit ko, syempre may iba't ibang mga elemento. Pero ang pamumuno ni Castro, sa tingin ko, sa isang banda, kumbaga, ay naibebenta na ng kusa. Isang bagay, ngunit gusto ko itong sabihin dahil mahalaga ito. Kung ang Cuba na kilala natin ay babagsak. At hindi sa parang historical, natural ng mga bansa na may mga panloob na pagbabago na maaring magdala halimbawa kay Raul Castro ng mga reforma. Pati na rin ang na napalaya. Kung wala silang panloob na proseso, pero paano kung bumagsak ang Cuba, lalo na't pinag-uusapan ang kagustuhang pabagsakin ang sistemang Cuban. Sa ngayon, tulad ng gustong gawin ni Trump, malamang na mapapatay ang huling apoy sa Latin America ng posibilidad ng isang bagay na kakaiba. Dahil ang Foro ng Sao Paulo, na binanggit ng ilan sa mga komento, noong dekada 90, doon nagsimula. Sina Lula, Chavez, at iba pang mga presidente na sumunod, napag-usapan na natin ito. Mirko, naalala mo ba ang pink na alon sa dalawang yugto? Palagi silang nakabatay sa isang prinsipyo. Ang Cuba ang naging panimulang punto, ang puntong babalikan, ang malaking ideological na pinagmulan, siya ang nakayanan na lumaban sa impluensya ng Estados Unidos. Kung sakaling bumagsak ang Cuba, na yon ay wala nang sinuman sa Latin America na kayang akuin ang pamana na ito na napakalaki. Pero kapag bumagsak na ang Venezuela sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nagawa ng Venezuela o sa tingin ko ay nagawa nila, alam natin, wala talagang sinuman sa ngayon. Si Claudia Sheinbaum ay hindi pa kaya. Sa ngayon, si Claudia Sheinbaum ay hindi pa kaya sabihin na nating balansehin ang posibleng pagbagsak, ang posibleng pagkawala ng Cuba. Sa ngayon, dahil pagkatapos ng Quiapo, pagkatapos ng Mexico, sa ngayon, ayan, wala namang problema kumpara sa gusto ng administrasyong Trump. Nagtanong si Claudio, simple lang, yung sinabi sa akin ng mga Cuban na kinakalap ko nitong mga araw. Dapat nating protektahan ang sosyalismo pero kailangan din itong i-update at baguhin. Ang gusto ng iba, lalo na yung mas nag-iisip, ay yung mga tama, gumagana, maganda at may saysay ay magpatuloy. Pero lahat ng iba pa ay kailangang i-update at baguhin para sa 2026. Narinig ko na ito paulit-ulit, lalo na mula sa mga mas matatanda, mga nasa 35, 45, 50 taong gulang.
Paulit-ulit nilang sinasabi. Ginawa namin ang tama, maraming nabanggit na tamang bagay dito sa live kasama si Diego. Pero kailangan itong i-update. Ibig sabihin hindi dapat ito mapabayaan o maging parang hardin ng iba. Kasi dito baka hindi lang kutsilyo sa kalsada ang abutin. Baka maging parang South America o Central America ang ilang lugar dito. Dai queste cose qui che abbiamo visto. Tama, baka mangyari tulad ng Haiti. Pero ang Cuba, sa kabila ng mga dekada at kahit nabawasan na ngayon, ay nanatiling ligtas at bukas sa marami. Baluarte, tulad ng sabi ni Diego, sa kabila ng hirap at kontradiksyon. Totoo ring may ilang social indicators na nagpapakita ng pag-asa. At iba pa, tulad natin, pero ikalimandaang bahagi lang ng pera natin ang meron sila. Kaya marami ang nagsasabi, kailangan nating mapanatili ito pero hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kailangan nating i-update lahat para sa 2026 at makahanap ng bago. Ginagamit nila ang lumang pariralang permanenteng revolusyon at madalas itong inuulit. Kaya bilang pangwakas, hindi ko talaga matiis ang sistema nila doon, pati na rin ang lahat na may kinalaman sa sistemang Soviet. Nananiwala ako na may karapatan ng bawat isa na pamahalaan ng sarili ayon sa tingin nilang tama at ang tao ang dapat magpasya kung ayaw nila sa sistema, hindi ibang bansa. Kaya gawin nila ang sa tingin nila ay tama at umaasa kung walang magiging panghimasok mula sa labas. Huling bagay, dahil si Claudio ay nandun din para magbigay ng suporta, ginawa niyang mismo ito ng pakikiisa. Ilaladay ko ang link para sa inyo dahil nagdala siya ng mga solar panel para sa pag-recharge. Siyempre, yun ang kailangan dahil wala silang paraan para gawin yun ng sarili nila. Sa tingin ko, kapag may pagkakaisa, ginawa natin ito nung lindol sa Morocco. Ginawa natin ito, ginawa ko rin ito ng pribado. Tungkol sa mga nagbibigay ng serbisyong medical sa Ukraine, tama lang talaga yun. Kahit na gusto ko man o hindi, ang sistemang yon, ako ay maka-Amerikano, maka-Cuba, Trotskista, kahit ano pa ang iniisip ninyo. Ang pagdurusa ng mga tao, kung may magagawa akong tulong, tutulong ako. Kahit pa isang tao na naniniwalang siya ay matinding pasista, kung makita ko siyang nasa putikan at naghihirap, pati na rin ang isang taong sobrang komunista. Dahil ang pagiging makatao ay lampas sa ideolohiya sa mga gusto natin at hindi natin gusto. Dapat nating tandaan yan. Manatili tayong makatao at ito lang ang masasabi ko dahil wala namang, pasensya na, may kulang lang na punto. Nandito pa rin ako para sa misyon ng pag-verify at pagbabahagi tulad ng lagi kong ginagawa. Sinumang nais makinabang sa aking pagsisikap ay maaaring sumuporta at gawin totoo ang misyon pati na rin ang gawaing pagkakaisa. Ayon kay Mirko, portable at madaling gamitin ang mga panel na pang-recharge. Kanina lang ginamit namin ito sa pag-charge ng cellphone at flashlight. Tulad ng inaasahan ninyo, dalawa sa pinakamahalagang bagay na kailangan na yon. Nandito ako ng mag-isa, ng independyente, sa panahon na mayroong internasyonal na convoy ng pagtulong na may mga papuri at kritisismo na bahagi ng mga kaganapan. Kaya sinusubaybayan ko ang buong Cuba, kabilang na yon. Pero hindi ako bahagi ng convoy na yon o ng iba pang bagay. Isa lang itong misyon, tulad ng marami pang iba. Madalas akong pumunta kay Mirko. Alam niya dahil binibigyan niya ako ng espasyo. Pero nananatili akong mag-isa at independyente. Kaya sa mga sumusubaybay kay Diego at sa kanya, kung nais niyong ituloy ang suporta sa ginagawa sa field. Ang mga eroplano, pagkain at iba pang mga bagay ay may gastos. Kaya kailangan ito ang pagsuporta sa misyon at sa pagkakataong ito, pati na rin ang gawaing pagtulong na ito. Mayroong 20 foldable na panel para sa mga cellphone at flashlight. Para maging eksakto, salamat, gusto naming linawin ito. Dahil, Bukod pa rito, nauna na. Bakit? Sabihin mo. kailangan mo rin bang pumunta doon? Hindi. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gastos ng mga panel. Na tama namang sinabi ni Claudio na inunahan niya, parang bangka, inunahan niya lahat. Kaya yun ang kwento. Lubos ako nagpapasalamat kina Diego Batistesa at Claudio Locatelli. Inaanyayahan ko kayo muli sa Martes para pag-usapan ulit ang Iran dahil may mga nangyayari na dapat nating subaybayan. Kaya makakasama ko sina Daniele Moro, Fontana at Lanzara. Magiging medyo political at tactical kami para maitama ang maling paniniwala, lalo na dahil sa pagbagsak ng mga kaibigan na nagdulot ng kalituhan. Nakatutok tayo sa detalye tulad ng 2 misal sa Diego Garcia, kaya hindi natin napapansin ang mas malalaking plano ng nangyayari. Salamat sa lahat, magandang gabi, magkita tayo sa Martes.